Dumating na ang tagsibol, kasabay ng pamumukadkad ng mga bulaklak at masayang huni ng mga ibon. Sa isang tahimik na tahanan, maririnig ang tinig ni Siangguan Qinyan habang siya'y kumakanta at paikot-ikot na tumatalon, labis na magaan ang loob. Oh, sabi ni Uncle Siangguan na si Young Miss ay malungkot nitong nakaraang taon. Akala ko'y may mabigat na bumabagabag sa kanya, kaya't dumating ako upang tumulong. Pero ngayon nakikita kong maganda ang kanyang sigla. Mukhang nag-alala lang ako nang wala sa lugar, ha. Huminto si Siangguan Qinyan at mumiti ng lingunin ang nagsalita. Nasa harap niya si Murong Xue, kilalang immortal healer ng katimugang lupain, kasama ang kanyang lingkod na si Zuier. Ate Murong, narito ka rin pala. Masayang bulalas ni Qinyan at agad na tumalon sa kanyang yakap. Hinaplos ni Murong Xue ang malambot niyang buhok. Ngayong nasa panganib ang hilagang lupain at nagkakaisa ang iba pang mga lupain tumulong, hindi maaaring magpaiwan ang timog. Miss Siangguan, labis kang na-miss ng akin Young Miss. Noong huli kaming pumunta sa Hilaga upang kumuha ng gamot, lagi niyang ninanais na makapunta sa silangan upang muli kang makita. Ngunit bigla ngang nagbanta ang panganib sa Hilaga at kinailangan ng aming clan head na magtungo roon. Balak sana ni Young Miss na bumisita muna sa iyo sa silangan, sa kasabay sa Siangguan clan papunta sa Hilaga. Ngunit pagdating namin doon, nalaman naming nauna ka na palang tumungo sa Hilaga, kaya't nagmadali na rin siyang dumiretso rito. Hindi biro ang liko ng aming nilakbay. Ngumiti si Zuier habang ikinukwento ang hirap ng kanilang paglalakbay. Nabighani si Siangguan Qinyan sa narinig. Kumalas siya sa yakap at tumitig sa malinaw na mga mata ni Murong Xue, hawak-hawak ang malambot nitong mga kamay. Ate, sobra kang nahirapan. Paano ko ba maisusukli ang lahat ng ito? Wala ito kumpara sa hirap na pinagdaanan niyo ni Uncle Siangguan sa pagbawi ng soaring sword mula sa gitnang lupain. Mariing tinitigan ni Murong Xue si Qinyan, bunsong kapatid, gaano ba kababaw ang tingin mo sa akin para hindi mo sabihin ang napakalaking bagay na ito tungkol sa ninakaw na espada? Isantabi na natin ang alyansa ng apat na lupain, hindi ba't lalo na dahil sa lapit ng ating dalawang clan, kailanman ay hindi kami magbubulag-bulagan sa panahon ng inyong kagipitan. Kinailangan ko pang pumunta mismo sa Siangguan clan sa silangan para malaman na nilakbay nyo ang mga panganib na iyon bago pa makarating dito sa Hilaga at sa Sea Bright Sect nang hindi man lang nagsasabi. Salamat na lamang at ligtas kayong lahat. Kung hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang pagkawalan nyo. Hindi ba't yan ay isang insulto sa pagkakaibigan ng ating mga clan? Mariing yakap ni Siangguan Qinyan ang nayayamot na si Murong Xue. Huwag ka nang magalit, ate. Kasalanan ko talaga na hindi ako nagsabi. Pero hindi ako lamang ang dapat mong pag-initan. Sino? Si Ama. Napatawa si Qinyan. Matapos nakawin ni Siangguan Fion ang soaring sword, may nagmungkahi na makipagsanib puwersa sa Murong clan. Pero tumanggi si Ama. Sabi niya, problema raw iyon ng aming clan at hindi dapat idamay ang iba. Kapag kumalat ang balita, baka pagtawanan pa kami. Paano pa raw kami magiging sandigan ng iba kung sarili naming espada ay hindi naming mapangalagaan? Masisira lang daw ang dangal ng aming clan. Napabuntong hininga si Murong Xue at umiling. Ganyan talaga si Uncle Siangguan, lulong sa panlabas na anyo. Diba, Ate Murong? Siguraduhin mong turuan ng leksyon ang matigas kong ulo na ama. Ngumiti si Murong Xue ngunit umiling. Paano ko gagawin yon? Siya'y nakatatanda at tayo'y mga nakababatang henerasyon. Hindi tayo maaaring manghimasok sa kanilang mga desisyon. Bukod pa riyan. Napatawa siya kasabay ng pag-iling. Marahil ay nag-alinlangan si Uncle Siangguan dahil na rin sa malasakit sa aming clan. Sa ngayon, wala pang alitan ang timog laban sa gitna at may bahagyang katahimikan sa pagitan namin at ng Sword Star Empire. Kaya ko pang malayang makagalaw sa kanilang teritoryo. Ngunit kung makikialam kami sa ninakaw na espada, baka lalo pang lumaki ang gulo. Alam mo rin na ang Siangguan clan ay isang marangal na clan, hinding-hindi magdadala ng kasawian sa iba. At iyon ang aking hinahangaan sa kanyang pagkatao, pati na ang bigat na pasan niya. Tumango si Qinyan, marangal ang Siangguan, at ang Murong clan naman ay makatarungan. Kahit magkahiwalay tayo ng lupain, tayo ang huwaran ng kabutihan sa 5 lupain. Paano pang aba lumapit ang ating mga clan kung hindi dahil doon? Hahaha, tunay tayong mga kasabwat sa kasamaan. Yuf! Sa unay nakangiti si Murong Xue, ngunit biglang nagbago ang mukha, nagrereklamo, ano ka ba? Wala.
Ang ibig kong sabihin ay matibay tayong magkasama sa dangal at katarungan, parang magkasabwat, oops. Natakpan ni Kinyan ang bibig at nagbigay ng alanganing ngiti, saka naggitngit, kasalanan lahat iyon ng isang walang hiya na binago ang pananaw ko Tumaas ang kilay ni Murong Ksui at nanukso, walang hiya. Ah, siya ba ang binanggit ni Uncle Shangguan, yung matagal mo nang pinagninilayan nitong isang taon? Sinabi ni Ama. Namula ng todo si Kinyan, nakatungo ang ulo, ngunit may nakakatawang ngiti. Tumango si Murong Ksui. Iwas siyang magbigay ng detalye. Ang sabi lang niya'y may nakilala kang lalaki sa gitna at naging malungkutin ka. Pero sa paraan ng pagkukwento mo, mukhang hindi basta fling lang. Naku bunso, nahulog ka na ng tuluyan. Ganap ka ng alipin ng pag-ibig, hahaha. Hindi ah. Bakit hindi? Napangisi si Murong Ksui. Dati napakabait mong dalaga, ngayon pati pananalita mo'y magulo. Siguradong nakuha mo ang estilo ng pananalita niya. Tiyak, ang lalaking iyan ay prangka at walang paligoy-ligoy, hahaha. Lalong namula si Kinyan. Hindi, medyo matalim lang siya magsalita. Ano naman ang pinsan mong si Shangguan Yulin na laging nakadikit sa'yo? Kumusta siya kung ikukumpara? Humph, ang trader na yon? Hindi siya karapat-dapat kahit sa kanyang sapatos. Singhal ni Kinyan. Umiling si Murong Ksui. Tunay ngang bulag ang pag-ibig. Ikaw ay wala ng pag-asa. Sabi nga ni Uncle Shangguan, masama ang ugali ni Shangguan Yulin, ngunit kilala siya sa buong lupain sa kanyang kakisigan at lakas. Kung hindi niya kayang tapatan ang iyong iniibig, ibig bang sabihin ay higit pa siya sa kahusayan ni Yulin? Hahaha, hindi ako naniniwalang may mas higit pa kaysa kay Shangguan Yulin. Pag-ibig niya naman ay nasa mata ng nagmamahal. Para sa iyo, parang siya na ang pinakamagaling sa buong mundo. Mariing sagot ni Kinyan, ate, hindi mo alam. Ang buong Shangguan clan ay saksi sa kanyang kakayahan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Ama kung gaano niya pinupuri ang taong iyon. Walang sinabi ang traidor na si Yulin sa kanya. Ngayon pati ako'y kinokontra mo. Sinasabi mong bulag ako. Abat batang ito, gusto mo bang paluin kita para matauhan? Ngumisi ng tuso si Murong Ksui at inatake si Kinyan ng matinding kiliti. Nagtatakbot na tatawa si Kinyan habang umiwas. Ate Murong, tama na. Hindi ko na ulitin. Hindi ka bulag, makitid lang ang isip mo. Hoy, mas lalo mong pinapatunayan na wala siyang magandang naidulot sa iyo. Pero kahit ganon, ipinagtatanggol mo pa rin siya, patuloy na kumakanti si Murong Ksui habang humahabol. Nagkatuwaan ang dalawa, habang si Zwier ay tuwang-tuwa, nagbubulalas, "Young Miss Shangguan," ganyan niya. Sige lang, hi. Ngunit biglang tumawag ang isang matatag at malalim na tinig, kasabay ng pagbigkas ng isang tula. Sa timog, tumutubo ang punong pulang munggo. Pagsapit ng tagsibol, hitik sa bunga ito. Sana'y iyong pitasin, ano pat tandang handog. Dahil ito'y sagisag ng pag-ibig na lubos. Natigilan ang dalawa sa kanilang kasayahan at sabay na napalingon sa may pintuan. Thump! Isang lalaki ang pumasok, nakasuot ng mahabang robe, nakatali ang buhok, may tindig na parang iskolar at hawak ang isang bulaklak ng snow plum. Nanlaki ang mga mata ni Murong Ksui. Aoyang Changqing, nakalaya ka na? Si Ouyang Changqing. Ang pinakamahusay na disipulo ng Hilagang Lupain. Napangiti si Kinyan. Madalas na akong napapadpad sa Hilagang Lupain pero ngayon ko lang nakilala ka. Magalang na yumukod si Ouyang Changqing. Young Miss Shangguan, madalas akong nakapokus sa pagsasanay kaya't hindi nakapagtataka na hindi pa tayo nagkikita. Ngumiti siya at lumapit kay Murong Ksui, iniaabot ang bulaklak. Sister Ksui, matagal tayong hindi nagkita. Narito ang snow plume na ito, alay ko sayo. Ngunit hindi tinanggap ni Murong Ksui. Masyado pang maaga para tawagin mo akong ganyan. Ngumiti si Ouyang Changqing, tila hindi nagpatinad. Paano magiging maaga kung ito ang nararapat? Ngayon na gumaling na si Ama mula sa kanyang sugat at ang iyong kapatid ay bisita sa Sea Bright Sect, hihilingin ko kay Ama na formal na hingin ang kamay mo mula sa iyong kapatid. Sa gayon, maaari na tayong magkaroon ng isang maagang kasal, hahaha. Ha? Namangha si Shangguan Kinyan, salit-salitang tumingin kina Murong Ksui at Aoyang Changqing, bago kumurba ang kanyang mga labi sa isang mapaglarong ngiti. Ate, itinatago mo pa pala ang iyong kasintahan sa akin, gayong palagi mo akong tinutukso tungkol sa sarili kong iniibig.
Ngayon, may pagkakataon na tayong ipagdiwang ang kasal mo, syempre, may kasamang ilang tagay. Anong kabaliwan ang pinagsasabi mo? Mariing tumitig si Murong Ksui sa kanya, bago binalingan ang mga mata ni Ouyang Changqing na puno ng pag-asa. Kuya Ouyang, nakalimutan mo na ba ang ating pangako? Paanong makakalimutan? Matikas ang tinig ni Ouyang Changqing, puno ng pagmamalaki. Dakpin ang langit, yanigin ang 5 lupain, tumindig sa ibabaw ng lahat, at magpasakop lamang sa isa. Bahagyang umisi si Murong Ksui. Kung gayon, Kuya Ouyang, alin sa 4 na yon ang nagawa mo na? Isa pa lang ang naisakatuparan ko, ngunit ang 3 ay darating sa takdang panahon. Ngayon ay may magandang simula na ako. Hindi man agad kasal, ngunit maaari na tayong magkasundo sa isang kasunduan. Napakakumpiyansa mo naman. Ano ang nagbibigay sa iyo ng ganyang tiwala? May halong panunukso ang tono ni Murong Ksui. Ipinagyabang ni Ouyang Changqing ang tindig, nakataas ang ulo at nakabuka ang dibdib. Hindi ba't halata? Ako ang kukuha sa langit. Alam mo kung sino ang aking ama, si Ouyang Lingshan, ang pinakamalakas sa hilagang lupain, tagapagdala ng Heaven Sealing Sword. Hindi ba't sa akin ipapamana ang banal na espada? Hindi naman palaging namamana ang 5 banal na espada. Ang batayan ay kakayahan. Mariing hininga ni Murong Ksui. Tumango si Ouyang Changqing, ngunit nanatili ang kanyang kayabangan. Tama ka, pero kung tatanggalin natin ang aking ama sa usapan, sino ba ako? Ako ang nagwagi sa malawakang paligsahan ng mga disipulo sa hilagang lupain. Ako ang pinakamahusay na disipulo ngayon, at kalaunan ay hahalili sa aking ama bilang pinakamagaling. Aminin mo na, Ate Ksui. Bahagyang iniwas ni Murong Ksui ang tingin, ngunit hindi rin nakatiis at tumango ng bahagya. Ngumisi si Ouyang Changqing. At ang yanigin ang 5 lupain, darating iyon kasabay ng pagiging pinakamahusay sa hilaga. At ang pagiging nasa ilalim ng isa. Agad na sumabat si Shangguan Qinyan, sabik ang mga mata. Napakataas ng iyong mga layunin, pero sino ang nag-iisang higit sa'yo? Ang matandang halimaw na si Invincible Sword ba? Bagamat halata naman, sapagkat sa 10,000 taon, wala pang tumalo sa kanya. At mukhang hindi pa rin siya matitinag sa susunod pang ilang libo. Tinawanan siya ng may pang-uyam ni Ouyang Changqing. Ginang Shangguan, lubos mo akong minamaliit. Ako ay isang lalaking nakatakdang humati sa kalangitan. Kapag napag-aralan ko na ang sining ng Heaven Sealing Sword, ang pagiging walang talo ng matandang iyon ay matatapos. Humph. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat, labis na kumpiyansa. Walang pinagkaiba sa mga walang saysay na anak mayaman na nagmamagaling. Ang sabihing mas mataas ka pa kaysa kay Invincible Sword nang hindi man lang siya nakikita ay purong kabaliwan. Matalim ang tingin ni Murong Ksui kay Shangguan Qinyan. Ngunit tumango lang si Qinyan at lalo pang sumigla. Kung maging si Invincible Sword ay mas mababa sa'yo, sino naman ang higit pa sa'yo? Hindi ba't malinaw? Tumingala si Ouyang Changqing, nakatipon ang mga kamay na parang lumuluhod sa langit. Ang ugnayang mag-anak ang pinakamahalaga. Kahit maging kasing Diyos pa ako, anak pa rin ako ng aking ama. Tanging siya lang ang maaaring manatiling nakatataas sa akin. Ang pagtindig sa ibabaw ng lahat, iyon ay tiyak na darating oras na mapabagsak ko si Invincible Sword. Hahaha ni. Yuf! Nalugmok ang loob ni Shangguan Qinyan sa harap ng kanyang kahambugan, ramdam ang pighati ni Murong Ksui. Kaya ko naintindihan kung bakit sinasabi mong simple ang 4 na mitiin. Kung tutuusin, kayo lang ng ama mo ang sukatan ng lahat. Hindi iyon kamag-anakan, kundi kapalaran. Matigas ang tinig ni Ouyang Changqing. Ipinagulong ni Murong Ksui ang kanyang mga mata. Kung gayon, bumalik ka kapag ang kamag-anakan mo ay naging katotohanan na. Hinila niya si Shangguan Qinyan papasok. Yan pumasok na tayo at kalimutan ang walang kwentang usapang ito. Mas gugustuhin ko pang marinig ang tungkol sa iyong minamahal kaysa sa mga walang kabuluhang pagbubuhat ng bangko. Napilitan si Shangguan Qinyan na sumunod at naiwan si Ouyang Changqing na sumisigaw. Ate Ksui, magtatagumpay ako, maniwala ka. Maniwala ka sa paa mo, isinumpa ni Murong Ksui sa kanyang isip. Ngunit biglang may dumating na boses, puno ng halakhak. Changqing, naniniwala ako sa iyo. Isang pamilyar na figura ang biglang humawak sa kanyang braso. Changqing, kay tagal na mula nang huli tayong nagkita. Ang laki na ng ipinagbago mo, nasa 8 antas ka na ng Soul Harmony Stage. Wala nang ibang disipulo sa 3 lupain ang makapapantay sa iyo.
Walang hangganan ang iyong mararating, hahaha. Nagningning si Ouyang Changqing, lalo pang pinalakas ang kanyang ego. Kuya Murong, kay tagal na nga. Miss na miss din kita. Huminto si Murong Xue at napabuntong hininga kay Shangguan Qinyan. Hindi ko maintindihan kung anong nakikita ng kuya ko sa kanya para ibigay pa ang sariling kapatid. Sir, may sinabi ka ba? Wala. Ngunit ngayong nandito ka na, kuya, ibig bang sabihin ay nakahanap ka ng bakas tungkol sa kanila? Ngunit ang ngiti ni Murong Li ay biglang napawi. Huwag mo nang banggitin. Parang mga multo sila bigla na lang naglaho. 6 na buwan nang hinahanap ng Sea Cloud Sect, ngunit wala ring nakitang bakas. Malamang ay umalis na sila sa lugar na iyon at tuluyang nawala ang mga palatandaan. Kaya napilitan akong bumalik. Anong uri sila ng tao para makatakas kahit sa kapangyarihan ni Ardent Sun Sword God? Sadyang ganoon ba sila kalakas? Usisa ni Shangguan Qinyan. Nagtataka rin si Ouyang Changqing. Kung may kapangyarihan si Kuya Murong at ang buong Sea Cloud Sect na magsyasat, dapat sana'y nakita na sila agad. Paanong wala man lang bakas? Nakapagtataka. Kuya Murong, maaari mo ba kaming ikwento pa? Ako mismo ang mangunguna, kukunin ang lahat ng tauhan ng 5 sekta, at hahanapin sila saan man nakatago. Umiling si Murong Lai. Huwag. Lalo lamang magugulo ang hilagang lupain. Ang pangkat ni Invincible Sword ay lihim na gumagalaw. Kung maghasik tayo ng kaguluhan, mas lalo silang makakalusot. Tama ang sinabi ni Xuer. 3 tao lamang iyon. Ang tunay na kalaban natin ay si Bai Liutian. Napaisip si Ouyang Changqing at tuluyang natahimik. Kung ganoon, Kuya Murong, hindi sila galing sa gitnang rehiyon. Sino ba talaga sila? Agad nakutob ni Shangguan Qinyan. Napabuntong hininga si Murong Xue. Ang lalaking iyon ay parang demonyong tuso. Libo-libo ang namatay sa gitnang lupain dahil sa kanya, pagkatapos ay biglang naglaho. Ngayon, lumitaw siya sa hilaga, kasama ng isang dalubhasa na kayang sumabay sa kuya ko sa laban. Hindi pa natin alam kung anong balak niya sa digmaan ng hilaga, ngunit tiyak na isa siyang napakadelikadong elemento. Ni Kuya Murong hindi siya mahuli. Sino ba talaga siya? Gulat na tanong ni Shangguan Qinyan, habang natigilan din si Ouyang Changqing. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit isang pangalan ang iniwan niya sa gitna, sagot ni Murong Xue. Gu Yifan. Ha? Namilog ang mga mata ni Shangguan Qinyan, halos mapasigaw. Ngunit mabilis din niyang napigil ang sarili, bagamat lumubog ang kanyang mukha. Paano siya? Bakit ang mga Murong ang naghahanap sa kanya? Ano ang gagawin ko? Habang pinagmumuni-munihan niya ito, lalo pang sinira ni Ouyang Changqing ang kanyang loob. Sa pangalan pa lang, masama na. Wala pa akong narinig na mas pangit na pangalan. Wala namang matinong tao ang gagamit ng tunay na pangalan kung gumagawa ng kasamaan. Ipinagulong ni Murong Xue ang mga mata. Nagkibit balikat si Ouyang Changqing. Kalilimutan ko na lang. Hindi rin naman natin siya agad matutunton kung peke ang pangalan niya. Mas mabuti pang asikasuhin ko ang sariling paghahanap. Kuya Murong, gusto mo bang sumama? Magtatanong ka ba? Sino ang hahanapin mo? Malamig ang ngiti ni Murong Xue. Si Sect Leader Ling pa ang nagtiwala sa iyo na mag-imbestiga. Hindi mo lang sila mahahanap, matatakot mo pa sila. Nawalan ng gana si Ouyang Changqing. Ate Xue, huwag mo akong maliitin. Personal akong inatasan ni Sect Leader Ling. Isang karaban ang dumating mula sa Qian Clan, isa sa 3 dakilang pamilyang mangangalakal ng hilaga. Napansin niya ang kanilang katiwala, si Qianfan, nakahina-hinala, at iniutos sa akin na siya satin siya. Qianfan. Nanlamig ang mukha ni Shangguan Qinyan, agad na naalala ang sinabi ni Zufan na iyon ang kanyang tunay na pangalan. Hindi man siya tiyak, naniniwala siyang iyon ang ginagamit niyang pagkakakilanlan ngayon. Kasumpa-sumpa. Sinabi pa niyang lihim iyon, at heto't wala pang gaanong panahon ay pinaghihinalaan na siya. Ngayon pa, pati sina Murong magkapatid ay nasa likod niya. Ano ang gagawin ko? Kumirot ang dibdib ni Shangguan Qinyan, nilalamon ng kaba at pag-aalala. Ang lalaking iyon palagi na lang akong ginugulo at ginagawang balisa. Nang makita si Shangguan Qinyan na balisa at hindi mapakali, nagtaka ang lahat at binigyan siya ng kakaibang tingin. Maging si Murong Xue ay nagtanong. Yaner, anong nangyari? May problema ba? Wala naman.
Bigla ko lang naalala ang isang napakahalagang bagay na dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Nangyari iyon ng biglaan kaya napasigaw ako at natakot kayo. Huwag niyo akong tignan ng ganyan, hahaha. Pilit na tumawa si Xiangguan Qinyan, ngunit kumikislap ang kanyang mga mata. Sabi naman ni Murong Li, akala ko pa naman ay pamilyar ka kay Steward Qian. Brother Murong, napakabirong iyon. Bakit ko naman makikilala ang isang mangangalakal mula sa Hilaga? Nang binanggit lang ni Brother Aoyang ang pangalan niya, ay naalala ko ang isang bagay na nakakalungkot. Nagkataon lang talaga, hehehe. Pilit na tinakpan ni Xiangguan Qinyan ang kanyang reaksyon, habang ang iba ay napailing na lamang. Yaner, malaki ka na pero napakadali ka pa ring maantig. Baka dapat isipin mo na ang pagpapakasal. Hinding-hindi ako mag-aasawa. Lagi akong sasama kay Sister Xue. Hay, nakangiting nagbiro si Xiangguan Qinyan habang mahigpit na yumakap sa braso ni Murong Xue. Hinaplos naman ni Murong Xue ang ulo ng dalagita at mumiti. Si Murong Li at Aoyang Changqing ay napatingin lamang sa dalawa at nagkibit balikat. Pagkuway ngumiti si Murong Li kay Xiangguan Qinyan, Yaner, ano ba talaga ang mahalagang bagay na yon? Sabihin mo lang at baka matulungan kita. Well, nag-aatubili si Xiangguan Qinyan, ngunit napangiti rin. Ayaw talagang ipasabi ni Ama, pero nitong mga nakaraang buwan ay labis siyang nababahala kaya ako man ay nabalisa. Ang totoo niyan. Nanigas ang mukha ni Murong Li. Si Brother Xiangguan? Kung ganoon, tiyak na napakabigat ng bagay na yon kung mismong pinuno ng Xiangguan clan ay hindi makahanap ng lunas. Yaner, sabihin mo sa akin ang lahat. Baka matulungan pa kita. Brother Murong, mangako ka muna na hinding-hindi mo sasabihin kay Ama na ako ang nagkwento nito. Alam mo namang sobra siyang mahilig sa pagpapakitang tao. May bakas ng paghihirap sa mukha ni Xiangguan Qinyan habang ibinubunyag ang malaking sikreto. Tahimik na nakinig ang lahat at si Ouyang Changqing pangay sabik na sabik, syempre, Yaner, mananatili itong lihim. Hindi ka namin ipapahamak. Lalo akong nagiging interesado kapag tungkol sa isang malakas na clan ang sikreto, hehehe. Umikot ang mga mata ni Xiangguan Qinyan at tiningnan siya ng masama bago bumuntong hininga. Sa totoo lang, Brother Aoyang, nakuha nga namin ang soaring sword mula sa central area pero ito'y wasak na. Ano? Nabigla si Murong Li. Ang isa sa 5 banal na espada na kayang maghati ng langit at lupa, pumuputol ng bakal, pinakamalakas sa buong daigdig, paanong nasira yon? Sino ang makakagawa ng ganoong bagay? Brother Murong, ang ibig kong sabihin, hindi ang mismong espada ang durog, kundi ang espiritu nito'y nakaselyo at hindi na mailalabas ang kapangyarihan. Isa na lamang itong magandang palamuti. Napabuntong hininga si Xiangguan Qinyan. Si Ama at ang 3 venerable ay walang tigil na sinusubukang buksan ang selyo buong taon, ngunit walang bunga. Napakalakas ng pagkakapiit na wala silang magamit na paraan. Kaya nga umaasa akong matutulungan mo si Ama. Nanlumo si Murong Li sa kabiglang nagalit. Napakahangal ni Brother Xiangguan. Hindi lang ito usapin ng Eastern Lands para maitago niya. Alam nating lahat kung gaano kasindak si Invincible Sword. Kung wala ang Soaring Sword, paano natin siya mapipigilan? Salamat at sinabi mo ito, kung hindi baka madilim ang ating kalagayan kahit pa nagtipon ang 3 banal na espada laban sa halimaw na yon. Kung sa huli pa natin malalaman na hindi magagamit ang Soaring Sword, malaking kasakunaan iyon. Changqing, iparating mo agad sa iyong ama na makipagkita kay Xiangguan Fixiong. Sir, pupunta tayo ngayon mismo at aalamin ang buong sitwasyon. Ang matandang iyon, para lamang sa dangal, inilalagay sa panganib ang buong alyansa. Nagdingit-ngit na umalis si Murong Li, kasunod si Murong Xue. Kung hawak ni Dan Qingshen ang espada ng Western Lands, 3 na lang ang natitira laban kay Invincible Sword. Pero ngayon naging 2 na lang. Walang paraan upang mapigilan ang halimaw na iyon, lalo na't hawak din niya ang isang banal na sandata. Brother Murong, nag-umpisang magsalita si Ouyang Changqing, may iniatang nagawain sa akin ang sect leader. Hindi ba't isa lang iyong pagsisiyasat sa kahina-hinalang tao? Ipagpaliban mo na yan. Mas mahalaga ang tungkol sa Soaring Sword. Bilisan mong sabihin sa iyong ama, singhan ni Murong Li habang mabilis na lumipad palayo. Sumunod sina Murong Xue at Xuer. Tumango si Ouyang Changqing at nagmadali rin. Naiwan mag-isa si Xiangguan Qinyan. Nang makatiyempo, mabilis din siyang tumalilis, ngunit sa kabaligtarang direksyon kaysa pinuntahan ng iba.
Ama, patawad, ikaw lamang ang naisip kong dahilan. Kailangan kong bigyan ng babala ang demonyong iyon, baka matuklasan siya. Samantala, nakababa na si Zufan mula sa pinakamataas na lumulutang na isla. Pagkatapos magtanong-tanong, tinungo niya ang pinakamababang isla upang hanapin ang kanyang grupo. Sa isang payapang bahay sa liblib na dako, hinihipon ng malamig na simoy ng dagat ang paligid. Walang ganang humanga sa tanawin, dumiretso si Zufan sa bakuran at kumatok gamit ang tansong pangkatok. Isang maingat na tinig ang tumugon, "Sino iyan?" "Ako ito, si Steward Kian." Mabilis siyang luminga upang tiyakin na walang ibang tao at bumulong. Kiriik. Bahagyang bumukas ang pinto at sumilip ang isang pamilyar na mukha. Nang makilala siya ay agad itong natuwa, pinapasok siya at isinara ang pinto. Mabilis na pumasok si Zufan at sinipat ang paligid. Lahat ay nasa ayos. "May nangyari ba?" "Wala naman sa amin." "Ikaw lang ang ipinatawag ni Ling Yuntian para tanungin. Wala ka namang ibinunyag, hindi ba?" Nag-inat si Bailiyuyu at mumiti. Biglang lumubha ang mukha ni Zufan. Nagulat si Bailiyuyu at kumunot ang noo. "Ano? Hindi mo kaya? Ikaw pa naubod ng tuso at mautak, na kahit ang patriarch ay nabahala kaya't isinama ako sa'yo, hindi mo kinayang harapin ang isang Ling Yuntian. Anong nangyari sa'yo?" Madali sanang pakitunguhan ang matandang iyon dahil wala naman kaming direktang sigalot. Pero si Ling Yuntian napakainat niya. Maliit na pagkakamali lang, agad siyang magdududa. "Ano nang magagawa ko? Abat sino ang tinawag mong matanda? Ulitin mo nga. Limutin mo na lang sinabi ko." Napangiwi si Zufan sa marahas na tingin ng dalaga, saka tumingin sa iba. "Kayo naman? May natuklasan ba kayo dito sa Sea Bright Sect?" Pak! Lumapit ang isang gwardya at yumukod. "Ginoo, nakipag-usap kami sa ilang disipulo sa aming pagdating at medyo kabisado na ang ayos ng lugar. Binubuo ang Sea Bright Sect ng 3 lumulutang na isla, Beyond Heaven Island, Mid Heaven Island, at Beneath Heaven Island. Ang pinakamataas ay tinitirhan ng mga pinuno at mga dalubhasa ng 3 lupain. Doon ka nang galing kanina." Tumango si Zufan, naunawaan agad. Ang Mid-Heaven Island naman ay tirahan ng mga disipulo at ilang tagapangasiwa. Doon din nakalagay ang mga disipulo mula sa 3 lupain na dumating upang tumulong. Nagpatuloy ang lalaki at ang pinakamababang isla, dito tayo naroroon. Dito tinatanggap ang mga panauhin at nagsasanay ang mga panlabas na disipulo. Kumibot ang kilay ni Zufan, kumislap ang mga mata. "Iyon lang? Wala nang iba?" "Mayroon pa." Putol ni Bailiyuyu, ngunit sa pagkakataong ito'y seryoso ang kanyang mukha. "Ang Sea Bright Sect ay parang isang napakalaking bilangguan. Makakapasok ka ngunit napakahirap makalabas. Kahit ako." Nanlaki ang mga mata ni Zufan. "Ano? Bakit?" Si Bailiyuyu, na kahit harangin ng Son Sea Sect ay walang takot na lumaban at nakatakas, ngayoy aminadong mahirap tumakas sa Sea Bright Sect. Ikinabahala ito ni Zufan. "Ginoo, higit na nakakatakot ang Sea Bright Sect kaysa inakala natin," sabi ng gwardya, nakayuko. Nanahimik si Bailiyuyu, kaya nagpatuloy ang lalaki, "Tama ang Frigid Rain Sword King. Ang Sea Bright Sect ang may pinakamalakas na hadlang sa lahat ng sekta sa 5 lupain. Kahit isang Sword King ay hindi kayang wasakin yon. Kapag nabunyag ang ating pagkakakilanlan, lahat tayo ay mabibitag dito." Kumibot ang kilay ni Zufan, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Ang pinakamalakas na harang, na kahit isang Sword King ay hindi kayang wasakin. Lahat sila'y napayuko. Muling nagsalita si Zufan, ang gitnang rehiyon ang pinakamalakas. Doon nakatipon ang mga pinakamahuhusay, kabilang ang mga bihasang array master. Ngunit paano nagkataong hindi sila makapagtatag ng ganitong uri ng harang, samantalang ang tigang na hilagang lupain ay mayroon? Mayroon kasi silang Heaven Sealing Divine Sword, sabat ni Bailiyuyu. Tumaas ang kilay ni Zufan, tumalim ang kanyang titig. "Ibig mong sabihin, ang harang ay nakaugnay sa banal na espada?" "Ganoon nga, Ginoo." Muling yumuko ang lalaki. "Batay sa aming pagsisiyasat, ang hadlang ng Sea Bright Sect ay nakasalalay sa kanilang banal na espada. Walang sinuman sa mga lupain ang tunay na nakakaalam ng lawak ng kapangyarihan ng mga banal na espada, sapagkat wala pang nakapagpalaya ng kanilang buong lakas. Ngunit ginagamit ng Sea Bright Sect ang mga aray upang masaksihan ang kapangyarihan ng kanilang espada.
Ikinuwento ng mga panloob na alagad na ang Heaven Sealing Sword ay nakalagay sa tuktok ng bulwagan sa Beyond Heaven Island kapag hindi ginagamit. Sa pamamagitan ng maraming array, ang kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword ay ginagamit upang buuin ang pinakamalakas na harang. Ginoo, masdan yon. Binuksan ng lalaki ang bintana at itinuro ang mahinahong dagat. Nasa tubigan na ito ang isang sea demon na may nakakatakot na kapangyarihan, nakakatalo ng pinakamahuhusay sa hilagang lupain sa iisang hampas. Nakapagpalitaw ito ng dambuhalang alon na lumamon sa daan-daang Genesis stage na eksperto. Ngunit kahit ganoon, hindi man lamang nito nagalusan ang harang ng sekta. Ang kapayapaan at kaligtasan ng Pope na ito ay nagmumula sa kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword. Ang espada ay lampas sa pagkaunawa ng sinuman. Nang marinig ko yon, sinubukan ko ring siya sa atin ang harang. At totoo nga, hindi makalusot kahit kapiraso ng aking yuan key, wala ni isang siwang na maaari kong gamitin. Masasabi kong kahit buong lakas ko'y hindi makakaya ng dasgasan ito. Napabuntong hininga si Bailiyuyu at umiling, wari isang bayani na lipas na ang sigla. Nakatitig sa mapayapang dagat, sinabi ni Zufan, kung gayon, ibig sabihin ang dakilang harang na ito ang naghihiwalay sa Sea Demon at sa Sea Bright Sect. Kung nanaisin kong lumusong sa dagat upang hanapin ang nilalang na yon, kailangan ko munang wasakin ang harang. Sa bagay na yon, napakunot ang noo ng bantay. Naniniwala akong kahit si Bailiyutian ay hindi. Sumapit ang malamig na titig ni Bailiyuyu sa lalaki, sabay paglinaw ng kanyang lalamunan. Mas mabuting huwag isama ang pangalan ng kanyang mahal na patriarch. Nanginig ang lalaki at agad na ibinaba ang kanyang boses. Kumislap ang mga mata ni Zufan. Wala tayong ibang pagpipilian kundi agawin ang Heaven Sealing Sword upang mabasag ang harang. Agawin ang Heaven Sealing Sword, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Kapag iyon ay kinuha, agad itong malalaman ng Sea Bright Sect at mararahas silang darating. Wala tayong matatakbuhan. Ngumisi si Zufan. Ako ang kukuha, hindi kayo. Ano nang ikinatatakot ninyo? At kapag nakuha ko ito, didiretso ako sa dagat upang hanapin ang Sea Demon. Ako lamang ang kanilang hahabulin upang masaksihan ang Sea Demon. Kayo naman gagamitin ang kaguluhan upang makatakas. Tapos na ang inyong misyon. Ginoo, napakalaki ng panganib maging sa paghahanap ng Sea Demon o sa pagtugis ng Sea Bright Sect sa inyo. Itinaas ni Zufan ang kamay upang patigilin siya, buo na ang kanyang pasya. Iyan ay isang utos. Ginoo. Nakita nilang lahat ang matatag na tindig ni Zufan at napabuntong hininga. Biglang may kumatok sa pinto, dahilan upang lahat sila'y matigilan. Sino iyon? Isa lamang kaming pangkat ng mga ngalakal. Hindi kaya naghihinala na ang Sea Bright Sect. Nabunyag na ba agad ang aming takip? Nababalot ng tensyon, bumalong ang pawis sa kanilang mga mukha. Sumigaw si Zufan, sino riyan? Ako ito, buksan mo. Napasinghat si Zufan at napailing, napabuntong hininga. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Binuksan niya ang pinto at biglang sumulpot si Shangguan Qinyan, masayang-masaya na makita siya. Tunay nga. Tama ako, ginagamit mo lamang ang pangalang Qianfan bilang takip. Na. Ngayon, bakit ka naman naririto? Malungkot ang tinig ni Zufan. Nakahinga ng maluwag ang iba nang makita ang pagiging kaswal ng dalawa. Tinukso sila ni Bailiyuyu, naku, napakaromantiko mo, Qianfan. Kahit saan ka magpunta, nakakahanap ka ng kaibigang kaakit-akit. Sino siya? Agad na tanong ni Shangguan Qinyan nang makita si Bailiyuyu. Isang matandang inupahan ng mga mangangalakal para manahi at magbantay ng bata. Ikaw ang matanda. Subukan mong ulitin ang pang-aasar na iyan at dudurugin kita. Napapailing na lamang si Zufan sa pag-aalboroto ni Bailiyuyu. Lumungkot ang mukha ni Shangguan Qinyan at muling nagtanong. Sir Gu, masama ang balita. Naghihinala na si sect leader Ling sa iyo at ipinadala niya ang pinakamahusay na disipulo ng hilagang lupain, si Ouyang Changqing, upang siya satin ka. Ano, ganoon kabilis? Naging mabigat ang mukha ni Zufan. Alam niyang labis siyang naging kapansin-pansin noon, ngunit hindi niya akalaing ganoon kabilis kikilos ang matandang iyon. Kailangan niyang kumilos bago pa maunahan ng investigasyon. At isa pa, paano mo naman nainis si Murong Li? Parehong naghahanap sa iyo ang magkapatid na Murong. Buti na lang at nabanggit ko sa kanila ang pagkakasil mo sa espada ng Soaring Sword kaya tumulong sila kay ama.
Kung hindi, sinamahan na sana nila si Ouyang Changqing upang hanapin ka. Napakunot ang noo ni Zufan, nanlamig ang kanyang likod. Hindi lamang si Sect Leader Ling, kundi maging si Murong Li. Masyadong malapit iyon. Kung dumating ang dalawa upang makita siya, tiyak na mabubunyag siya agad. Inakala niyang ang pagiging bahagi ng pangkat ng mga ngalakal ay magbibigay sa kanya ng panahon upang makapaghanda, ngunit malinaw na wala na siyang oras. Maitim ang katotohanan, bawat segundo ng kanyang pananatili rito ay nagdaragdag lamang sa panganib. Malalim ang kanyang pagyuko kay Shangguan Qinyan, puno ng sinseridad. Maraming salamat, binibining Shangguan, sa iyong maagap na tulong. Kung wala ka, tiyak na mapapahamak ako. Hindi ko ito malilimutan. Hehe, lahat naman ito'y alang-alang kay Sanzid. Nagpula ang pisngi ni Shangguan Qinyan, ngunit kumislap pa rin ang kanyang ngiti. Kung tunay ngang tatandaan mo ang utang na loob na ito, maaari mo bang pagkatiwalaan ako ng iyong tunay na pangalan? Paano ko malalaman kung tapat ka, kung hindi ko man lang alam ang iyong pangalan? Sandaling natahimik si Zufan, ngunit nang makita ang umaasang mga mata ng dalaga, tumango siya. Ayos, ako si Zufan mula sa kanlurang lupain. Zufan! Kumislap ang mga mata ni Shangguan Qinyan at lalo pang lumapad ang kanyang ngiti. Tandaan mo, mas mabuting hindi yan peke, kundi lagot ka. Totoo iyon, maniwala ka. Ngunit huwag mo sanang banggitin sa iba, sapagkat ako'y itinuturing ng patay. Bakit naman? Darating din ang panahon at malalaman mo. Ngumiti si Zufan. Ah, nga pala, nabanggit mong nagtungo si Murong Li upang asikasuhin ang nakasiel na soaring sword. Nasaan ang iba? Agad na sumagot si Shangguan Qinyan, inutusan ni kapatid na Murong si Ouyang Changqing na hanapin ang kanyang ama at pumunta rin doon. Mabuti iyon. Papalapit na ang digmaan, mas maraming kamay upang buksan ang espada, mas mabilis. Kumislap ang mga mata ni Zufan, unti-unti nang humuhubog ng susunod na hakbang. Nagmadaling nagsalita si Shangguan Qinyan. Zufan, may nais akong itanong. Nang isauli mo ang soaring sword sa angkan ng Shangguan, sinadya mo bang isil ito? Aba, hindi. Nangyari iyon sa oras na kinailangan kong labanan ang espada. Napakabilis ng mga pangyayari kaya hindi ko na naalis ang seal. Alam mo rin ang kalagayan ni Sanzi noon, wala na akong isip sa iba pang bagay. Alam ko, hindi mo naman kami nilinlang. Kaswal na ipinaliwanag ni Zufan at biglang sumigla ang mukha ni Shangguan Qinyan, saka siya mabilis na lumapit at dumampi ang labi sa kanyang pisngi. Napatulala ang lahat, pati na si Zufan, nakatitig sa kawalan at hindi agad makakilos. Yuf! Biglang lumamig ang paligid, animoy nagyelo pati ang hangin. Ang lahat ay napatigil na nakangangang nakatingin, habang si Zufan na may tila na estatwa, tuluyang natigilan ang diwa. Napansin ni Shangguan Qinyan ang kakaibang tensyon sa mga titig ng iba at namula ng husto dahil sa padalos-dalos niyang ginawa. Mabilis siyang tumalikod at kumaripas ng takbo. Nakakahiya. Sa wakas ay nakahinga muli si Zufan, saka nagbalik sa sarili na para bang walang nangyari. Maingat niyang isinara ang pinto at kalmadong nagsalita, narinig niyo ang sinabi ni binibining Shangguan, hindi ba? Oo, yep, hahaha. Nagpatawa ang lahat na parang mga hangal, at pati ang mga bantay ay yumuko pa, hindi namin alam ang pangalan niyo dati, pero ngayon ay alam na namin kung paano kayo tatawagin, Sir Zhu. Umisi si Baliyuyu, pero ang tanong, tunay ba ang pangalang Zufan o isa na namang peking pagkakakilanlan? Ipinailing lang ni Zufan at pasinghal na bumulalas, hindi iyon ang punto. Ang sinasabi ko, may tatlong mahahalagang balitang ibinahagi sa atin si binibining Shangguan. Una, pinagdududahan tayo ni na Sect Leader Ling at ng magkapatid na Murong. Ikalawa, nagsisimula na silang buksan ang selyo ng soaring sword. At ikatlo, pati ang pinakamagaling sa hilagang lupain, si Ouyang Lingshan, ay ipinatawag na. Ano ang palagay ninyo? Susundin namin ang utos ninyo, Ginoo. Sabay-sabay silang yumuko. Napabuntong hininga si Zufan. Ibig sabihin, malinaw na ang sitwasyon. Laban tayo sa oras at lubhang mapanganib na, kapag nalaman ng Sea Bright Sect at ng mga Murong ang ating pagkakakilanlan, wala na tayong matatakbuhan. At heto na ang pagkakataon. Habang abala silang lahat sa pagbubukas ng soaring sword, ang Heaven Sealing Sword naman ay mananatiling. Walang bantay. Napabulalas ang isa sa mga bantay, Sir, ibig niyo bang nakawin ang Heaven Sealing Sword at wasakin ang hadlang? Hindi ba't masyadong padalos-dalos?
Mabigat ang tinig ni Zufan, nasa gitna tayo ng karera laban sa oras. Kapag hinintay pa natin na mabuksan nila ang soaring sword, tuluyan na tayong malulubog na walang laban. Ang pag-aatubili ang magpapapatay sa atin. Kaya't kailangang kumilos na tayo. Yuyu, ikaw ang kukuha ng espada. Nanlaki ang mga mata ni Bali Yuyu. At hindi ka ba natatakot na tumakas ako dala ito? Tumakas ka kung gusto mo. Padarag na iwiniwasiwas ni Zufan ang kamay, hindi ko naman iyon kailangan. Ang mahalaga'y bumaba ang hadlang at makalabas tayo sa North Sea. Ang kailangan ko sa iyo ay tumakas ka dala ang espada at iligaw ang lahat. Isa pa, tanging isang Sword King lang na gaya mo ang may pinakamalaking tsansang makuha ito. Tumango si Bailey Yuyu. Maganda ang kasunduan. Pumapayag ako. Ang lahat naman ay maghanda na sa pagtakas. Kapag nakuha na ni Yuyu ang espada, sirain ang hadlang at kumalat agad. Naway samahan tayo ng kapalaran. Diretsong inilahad ni Zufan ang plano. Batid niyang ligtas si Bailey Yuyu sa oras na magsimula ang kaguluhan, ngunit ang iba, mga tauhan ng Serene Shores Trading, ay handang maging pambuwis buhay alang-alang sa muling pagbangon ng kanilang kumpanya. Nagbigay galang ang mga tauhan, mariing nagsalita, susunod kami. Pero kailan tayo kikilos, sir? Mas maaga, mas mabuti. Ngayong gabi, mariing wika ni Zufan. Isa-isa nilang pinatatag ang loob para sa paparating na misyon. Bang! Isang biglaang malakas na katok ang yumanig sa pinto, hindi iyon maaring si Shangguan Kinyan. Si Ouyang Changqing ito, dumadalaw upang usisain tayo. Tumango si Zufan at tinigasan ang boses, sino ka at ano ang pakay mo? Mula sa labas ay umalingaw-ngaw ang malinaw at magalang na tinig, ako si Ouyang Changqing, alagad ng Sea Bright Sect. Narinig kong kayo'y naglakbay ng malayo upang magdala ng mga supply at marahil ay pagod. Kaya't dumalaw ako upang bumati. Sana'y hindi ako istorbo. Bahagyang umisi si Bailey Yuyu at bumulong, kaya bangang mangmang. Iiling-iling na binuksan ni Zufan ang pinto at tumambad si Ouyang Changqing, inayos pa ang kanyang kasuotan habang nakapako ang peking ngiti sa labi. Ha, binatang Ouyang, malugod kang tinatanggap. Sobrang karangalan para sa munting karaban ng mga ngalakal na dalawin ng isang tulad mo. Magandang bati. Kilala mo ba ako, marahil? Nagninning ang mga mata ni Ouyang Changqing, syempre. Ang ama ko ang pinakamagaling sa hilagang lupain, si Ouyang Linshan. At ako naman ang pinakamahusay na disipulo sa buong hilaga, sikat na sikat ang aking pangalan saan mang panig ng mundo. Tiyak na pun ka ng pasasalamat at karangalan na madalaw kita, hehehe. Yuf! Mapait nang umiti si Zufan, habang si Bailey Yuyu na may hindi maitago ang mapanuksong ngisi. Ang tinaguriang pinakamahusay na disipulo ay isang tunay na hangal. Ha, aba, ang dakilang pangalan ng binatang Ouyang ay tunay na kahanga-hanga. Napakabait mo, kahit na totoo naman, ha. Lumaki ilalo ang yabang ni Ouyang Changqing habang pumapasok, mga mangangalakal na ba talaga kayo rito, at hindi lamang nagkukunwari. Alam ni Zufan ang patutunguhan nito, ngunit batid din niya ang magulong ugali ng binata, kaya't mumiti siya ng walang bakas ng takot. Binatang Ouyang, nakakatawa ang tanong mo, ha. Kung ganoon, siya ba ang ginang, pero ano na ang nangyari sa bata? Itinapon mo ba siya dahil hindi siya tunay na anak mo? Ha. Lalong idiniin ni Ouyang Changqing ang kanyang mapang-uyam na tanong, halos tahasang nangakit ng away. Nagbigat ang mga mukha ng lahat at sabay-sabay silang tumingin kay Zufan. Alam nilang isa itong pagsubok kung paano sila tutugon. Ngunit bago pa makapag-isip si Zufan ng tugon, biglang sumiklab ang isang matinis na sigaw mula sa kabilang silid, Hoy, ikaw na batang hambog. Ikaw ang peke rito. Dumating ka lang para maghasik ng kabalbalan, ano? Aba, papalayasin ka ng tatay ko. Mabilis na lumabas si Kiawer, naggangalit at sumugod ng galit kay Ouyang Changqing. Ha? Nasaan ang mga asal mo? Hindi ka tinuruan ng magulang mo? Mangyaring huwag kayong magalit. Nasobrahan ko lang sa pagpapalayaw sa bata. Alam niyo na kung ano-ano ang lumalabas sa bibig ng mga bata, ha. Namilipit ang mukha ni Ouyang Changqing sa inis, hindi makapaniwalang sinagot siya ng ganoon ng isang bata. Pasimpleng humingi ng paumanhin si Zufan, saka malakas na sumigaw kay Kiawer, ano nang ginagawa mo rito? Bumalik ka na sa loob. Umiirap at nakasimangot na bumalik si Kiawer, habang palihim namang nagbigay ng thumbs up si Bali Yuyu. Huminga ng malalim si Ouyang Changqing, bagamat halatang pikang-pika pa rin.
Gusto niyang siya sa atin pa sana ang mag-asawa, ngunit dahil sa istorbo ng isang batang bastos, nawalan siya ng tiyaga. Nakakairita. Pero baka palabas lang lahat iyon. Yene, hindi na. Ano ba naman ang alam ng isang bata? At bago pa niya muling mailihis ang usapan, may biglang malakas na sigaw mula sa labas. Aoyang Changqing. Lumabas ka riyan ngayon din. Hindi pa tapos ang laban natin kahapon. Sandali pamilyar ang boses na yon. Kumunot ang noo ni Zufan habang napapailing si Ouyang Changqing bago lumabas. Yan mo, isa ka sa pinakamahuhusay na kabataan ng kanluran, dapat ay kumikilos ka ng marangal. Nakipagspara ko sa iyo kahapon, bakit ba gusto mo pang ituloy? Wala ka bang hiya na muling harapin ako? Tumigil ka. Isang beses pa lang tayong naglaban at ngayon tinatawag mo na ang sarili mong pinakamahusay sa 5 lupain. Na dinaig mo ang buong kanluran. May dangal ka pa ba? Muling sumabog ang sigaw mula sa labas, ngayon ay puno ng galit. Napatigil si Zufan. Yan mo. Pati mga tao mula sa kanluran ay narito rin. Aba, delikado ito, hindi ako maaaring makita. Tinitigan niya ang kanyang mga kasama at senyas na itago ang kanyang mukha. Nagkibit balikat ang iba, wala ring magawa. Samantala, abala pa si Ouyang Changqing sa pagbibida kay Yan mo. Ano ngayon, ibig mong sabihin ang pagkatalo mo ay hindi pagkatalo ng kanluran. Kahapon, kayabang mong iproplamang ikaw ang pinakamalakas sa kanluran. Pero ngayong natalo ka, biglang hindi mo na kinakatawan ang iyong lupain. At ano naman ngayon? Nakangising tugon Yan mo, wala akong pakialam. Alam kong balang araw ako ang magiging pinakamahusay sa kanluran. Pero ikaw, anak ng pinakamalakas sa Hilaga, nag-akalang isang laban lang ay sapat na para angkinin mong natalo mo ang buong kanluran. Wala ka bang hiya? Naggitngit ang mukha ni Ouyang Changqing, hindi makasagot. Hush! Isang biglang anino ang bumagsak sa tabi niyan mo. Ngumiti ito habang nakatingin kay Ouyang Changqing. Si kapatid Ouyang, hindi ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo mula kay kapatid yan mo. Totoo na uhaw siya sa laban at ang kanyang kayabangan ang sariling pagkukulang niya. Ngunit ikaw, kapatid Ouyang, ikaw ang siyang nang udyok sa kanya. Pagkatapos mong manalo, ipinagmamalaki mo pa na tinalo mo ang isang disipulo mula sa kanluraning lupain, kaya't nawalan kami ng dangal. Hindi iyon asal ng isang tunay na Ginoo. Inimbitahan kami rito sa Hilagang Lupain para tumulong, hindi para gamitin bilang tuntungan ng iyong pangalan. Ha? At ano naman? Hindi ako gaya niyo na naglalakad sa mga kasinungalingan, ipinapahayag ang sarili na pinakamagaling sa kanluraning lupain kahit wala namang maipakita. Inakala kong magiging kasiyahan kitang talunin, ngunit wala ka palang halaga. Isa pa, ako ang pinakamahusay na disipulo ng Hilagang Lupain at hindi ko kailangang gamitin kayo para sumikat. Nakakatawa. Mapanuyang umisi si Ouyang Changqing. At sino ka nga ba? Nagbigay galang ang bagong dating. Ako si Wu Qingqiu mula sa Ultimate Clarity Sect ng Kanluraning Lupain. Nag-aral ako kasama si kapatid yan mo sa Double Dragon Manor. Kami magkasama bilang mga disipulo. Kumunot ang noo ni Zufan, nanigas ang kanyang mukha. Si Wu Qingqiu rin ay narito. Ibig bang sabihin nito ay tunay na nagpasya ang Kanluraning Lupain na tulungan ang Hilagang Lupain? O baka naman nais lamang nilang sanayin ang mga batang ito? Kung ganoon, baka siya rin ay narito. Nanikip ang dibdib ni Zufan, biglang kinabahan. Wu Qingqiu, isa ring disipulo ng Double Dragon Manor. Hindi man lang pansin ang pagkabahala ni Zufan, tinitigan ni Ouyang Changqing si Wu Qingqiu at nagtanong, batid ko ang katayuan ng Double Dragon Manor sa kanluran. Ang sinumang napipiling pumasok doon ay may pambihirang talento. Kaya't nais kong malaman, kumusta ka kung ihahambing kayan mo? Ngumiti si Wu Qingqiu. Halos wala namang pinagkaiba. Madalas kaming magsanay at magtagisan. Huminga ng malalim si Yan mo at itinuro si Wu Qingqiu. 3 ulit siyang mas malakas sa akin, at ni minsan ay hindi ko siya natalo. Tumango si Ouyang Changqing. Ibig sabihin, ikaw ang tunay na pinakamahusay na disipulo ng kanluran. Kaya pala huli kang dumating sa Hilagang Lupain, itinabi ka para sa huling laban. Ay, hindi, batang Master Ouyang, nagkakamali ka. Ngunit pinutol siya ni Ouyang Changqing. Hindi ako nagkakamali. Dumating siyan mo 10 araw na ang nakaraan, at kilala ko ang kanyang ugali, arogante at matigas ang ulo. Kahit natalo ko siya kahapon, hindi siya nagpasakop.
Isang tunay na lalaki. Nagtaas siya ng hinlalaki bilang papuri, sa kamuling bumaling kay Wu Qingqiu. At ngayon na siya mismo ang umamin na mas malakas ka, malinaw na ikaw nga ang pinakamahusay na disipulo ng kanluran. Kung siya na ganoon ang ugali ay kikilalanin ka, walang duda. Umiling si Wu Qingqiu. Batang Master Aoyang, hindi mo pa rin nauunawaan. Ngunit muli siyang pinutol. Wala nang paliwanag. Hindi ba't dumating ka rito para bawiin ang dangal ng kapatid mo? Ipinagyabang ni Ouyang Changqing, itinuwid ang likod, ayos, ngayong hapon sa entablado tayo magtatagpo. Ang pinakamagaling na disipulo ng kanluran laban sa pinakamagaling ng hilaga, isang labang magpapasya kung sino ang tunay na pinakamalakas sa buong lupain, at kung sino ang magiging pinakamahusay sa hinaharap. Kung matalo ako, babawiin ko ang aking sinabi kahapon sa harap ng lahat. Pero kung ikaw ang matalo, aaminin mong ang mga disipulo ng kanluran ay bumagsak sa aking mga paa. At sa pagkakataong ito, hindi mo na pwedeng sabihing nagpapanggap ka lamang o hindi ikaw ang pinakamahusay. Tama ba? Tinitigan siya ng matagal ni Wu Qingqiu bago ngumiti ng malamig. CJ, kung ganyan kalaki ang sinabi mo, umatras ako'y magmumukhang duwag. Kaya't ngayong hapon, sa Mid-Heaven Island tayo maglalaban. Hindi sa Mid-Heaven Island, kundi sa Beneath Heaven Island, itinaas ni Ouyang Changqing ang ulo. Doon makikita ng lahat ng disipulo ang ating laban. O baka naman ayaw mong masaksihan ng lahat ang labang ito ng pinakamalakas. Sa harap ng napakaraming mata, walang pwedeng magpanggap. Bahagyang nabanat ang mukha ni Wu Qingqiu bago tumango. Kung nais mo ng kasikatan, pagbibigyan kita. Ngunit tandaan mo, Batang Master, habang mas mataas ang inaakyat, mas malakas ang pagbagsak, lalo na mula sa entabladong ganyan kalaki. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng pagbagsak, itinapon ni Ouyang Changqing ang kanyang buhok at mumisi ng mapanukso. Ako'y laging nagtatagumpay at tinatambakan ng palakpak at paghanga. Mas mabuti pang mag-alala ka para sa sarili mo, baka magmukha kang kahiyahiya. Mariing pinisil ni Wu Qingqiu ang mga kamao bago magbigay galang. Hanggang sa muli. Kasama siyan mo, lumisan siyang mabigat ang hakbang. Pinagmamasdan silang umalis, nagbalik si Ouyang Changqing sa tahanan ni Zhu Fan. Narinig mo? Nakakuha ako ng hamon laban sa kanluran para sa titulo ng pinakamagaling sa buong lupain. Wala akong oras para sayangin sa inyo. Kailangan kong ipaalam sa lahat ng disipulo na panoorin ako ngayong hapon. Siyempre. Ang binatang Master Aoyang ay tiyak na magtatagumpay, hahaha, ngumiti si Zhu Fan, pinapakalma ang sariling kaba. Sa wakas, paalis na rin ang hangal na ito. Magkakaroon ako ng katahimikan kahit ngayon man lang. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, lumingon si Ouyang Changqing. Steward Qian, isama mo ang iyong grupo mamayang hapon para panoorin akong durugin ang kanluran. Hindi kayo maaaring mawala. Alanganing gumiti si Zhu Fan. Batang Master, mahaba ang aming nilakbay at hindi naman kami kabilang sa inyong sekta. Mas mabuti sigurong huwag kaming makisangkot. Napakagalang mo naman. Dahil kaya'y mga panauhin, tungkulin kong aliwin kayo. Hindi namin maaaring abusuhin ang kagandahang loob ng Batang Master. Bukod pa rito, mahilig kami sa katahimikan, hindi sa madugong labanan. Mga mangangalakal daw ay marunong magbasa ng tao, bakit hindi mo pa rin ako maintindihan? Biglang sigaw ni Ouyang Changqing. Ikaw ay isang naglalakbay na mangangalakal, naglilikom o nagdadala ng balita. Kaya nais kong masaksihan nyo ang laban at ipamalita ang aking kabayanihan. Kung mga disipulo lang namin ang magsasabog nito, baka sabihin kami mayabang at tuso. Ano ang saysay ng aking tagumpay kung ganoon? Napatigil si Zhu Fan sa katumango. Tama. May malayong pag-iisip ang Batang Master, iniisip ang kapakanan at pananaw ng mga tao. Tunay kang lalaking marangal, pinakadakila sa hilagang lupain. Siyempre, at hindi ito kayabangan kundi katotohanan. Ang kadakilaan ay hindi maitatago gaano man kamodesto. Gaya ko, isang henyo na walang kapantay, sayang kung hindi malalaman ng lahat ang aking tunay na halaga. Muling ipinagpag niya ang kanyang buhok, nakapaskil ang labis na pagmamalaki sa mukha. Tinapik niya ang balikat ni Zhu Fan. Dumating kayo ng maaga mamayang hapon. Kung hindi, ako mismo ang magpapadala ng kukuha sa inyo. Hindi ko kasalanan kung medyo marahas sila kaysa sa akin. Napangiwi si Zhu Fan, wala nang nagawa kundi tumango. Hayop na mayabang na ito, puro pagyayabang lang. Kung pwede ko lang siyang suntukin sa mukha.
Ngunit masaya't walang kamalay-malay si Ouyang Changqing na umalis. Ipapaalam ko agad kay Sister Xu ang laban. Hindi niya napanood ang labang ko kay Yan Mo kahapon, pero ngayon siguradong makikita niya ang lahat, hehehe. Napabuntong hininga si Zufan, saka tumingin sa kanyang mga kasamahan. Pinakamalupit talaga ang mga tulad niya, padalos-dalos at hambog. Lagi silang nakakagulo. Tanging ang langit lang ang nakakaalam kung ano ang laman ng utak niyang iyon. Napangisi si Bailiyuyu. Ipinapakita lang niyan na laging may balakid. Kayang-kaya mong makipagsabuatan sa matatandang tuso, pero kapag batang ganito, hirap ka. Umiling si Zufan. Ang mokong na yon, ang nais lang ay ang makilala ng lahat. At dahil doon, siguradong palalakihin niya ng husto ang laban. Perpekto ito para sa atin. Yuyu, hindi mo na kailangang dumalo sa laban. Ikaw ang susuri sa Beyond Heaven Island, lalo na ang kinaroroonan ng Heaven Sealing Sword. Isang hapon lang ang meron ka. Pagbagsak ng gabi, gagalaw na tayo. Sa iba, oras na matapos ang laban ng mokong, maghanda na kayong lumabas ng sekta at tumakas. Maliwanag ba? Malinaw, sabay-sabay nilang tugon na may matitinding mukha. Ngumiti ng maligaya si Bailiyuyu habang pinapanood ang plano ni Zufan. Senior brother! Senior brother! Sa isang maaraw na hapon, ang entablado sa Beneath Heaven Island, na dapat ay para lamang sa 10,000 disipulo, ay napuno ng mahigit 50,000. Saan ka man tumingin, mga naglalagablab na mukha ang masisilayan, sabay-sabay na kumakalog ng tig-2 espiritual na sandata sa kamay bilang walang ingat na hiyawan para sa nag-iisang si Ouyang Changqing. Nakatakip ng maskara ng agila si Zufan habang pinagmamasdan ang dagat ng tao na sabay-sabay sumisigaw, halos mabasag ang kanyang pandinig. Ang tanging reaksyon niya ay ang bahagyang pagkislot ng mukha. Ang hangal ang siyang bida ng entablado. Kahit ang sigla ng mga tagahanga lang ay sapat ng bumigat sa kalooban ng grupo mula sa kanluran. Hahaha, dahil ito ang teritoryo ng Sun Sea Bright Sect, si Ouyang Changqing ang parang pinakamalaking halimaw dito, sagot ng isang bantay na nakatabi. Napangisi si Zufan. Totoo yan, pero malinaw na sobra-sobra na ito. Kapag masyadong pinapalaki ang ingay, lalo ka lamang nagmumukhang isang siga na pilit tinatakpan ang kakulangan. Kahit manalo siya ngayon, magkakaroon pa rin ng pakiramdam na nakuha niya lang ito sa puwersa, hindi dahil sa pagsisikap ng isang taong mapagpakumbaba. Ganyan ang kabataan, padalos-dalos. Sir, parang matandang makulit ang tunog ninyo, biro ng isa pang bantay. Napabuntong hininga si Zufan. Iyan ang tinatawag na karanasang nagpapahinog sa isip at nagpipigil sa bagyong damdamin ng kabataan. Pero ganyan dapat ang kabataan, matapang at wala sa lugar. Kung nais mong mangibabaw, kailangan mong gayahin si Ouyang Changqing, magpalaki ng pakpak, maglatag ng sariling landas, at magbulag-bulagan sa panganib ng mundo. Ang tanging hangarin niya ay magningning, kahit isantabi ang lahat at lahat ng tao, kaya't madali siyang mahulog sa baluktot at mapanlinlang na daan. Samantalang ang matatanda, sobra na ang hawak kaya't maingat sa bawat hakbang, baka mawala lahat sa isang iglap. Kaya nagkakaroon ng katahimikan sa kanila. Ang kabataan, madaling malinlang dahil sa kamangmangan, ang matatanda naman, masyadong kinakain ng pag-ingat at takot na mawala ang kaunti nilang hawak, at doon sila nagiging bihag. Salamat sir, sa mga salitang iyon, yumuko ang bantay. Nakikita kong minsan kayo ay kumikilos na matindi at marahas, at kung minsan na may humahakbang ng malayo. Ano po ba talaga kayo? Bata o matanda? Napatawa si Zufan. Matanda, hahaha. Ako'y matandang demonyo sa kaibuturan. Kung ganoon, wala nang bagay na makapagtatanggal sa inyo ng kontrol. Dahil tinatago ko ito ng mabuti, hindi kita ng mga matang mapanilip. Ang pagpapakita ng kahinaan ay katumbas ng pag-alok ng liig sa tabak. Maraming matatanda ang nakakaalam nito, pero ako'y mas bihasa sa pagtatakip. Hahaha, kayo ba'y may binabalak laban sa akin? Hindi kailanman, sir. Nakikinig lamang kami sa utos ng ikalawang batang Panginoon. Matalino kayo ng higit sa inyong mga taon, at mapalad kaming makarinig ng inyong aral. Muling yumuko ang bantay. Umiling si Zufan. Si Wurandong ay dumaan sa hirap at naghahangad ng ganti, kaya hindi siya nagtitiwala kanino man. Kaya't ipinadala niya kayo upang subaybayan ako, hindi ba? Pero ayos lang. Kung hindi ko man lang maitago ang aking mga lihim sa inyo, mas mabuti pang magretiro na ang isang tulad kong matanda habang may natitira pang dangal.
Hindi sir, kailanman, sabay-sabay silang yumuko. Ngunit hindi iyon pinansin ni Zufan. May kumislap sa kanyang mga mata. Maya-maya, dumating si Ouyang Changqing at agad na pahinto sa maskara ni Zufan. Steward Qian, ano ng drama ang suot mo? Hahaha, batang Panginoon Aoyang, nakipaglaro lang ako sa anak ko at natalo. Pinapasuot niya tuloy ako nitong pangit na maskara sa buong araw. Itinuro ni Zufan si Kiawer. Matamang tumingin si Ouyang Changqing bago ngumisi. Bakit mo sineseryoso ang laro ng bata? Nandito ka sa aking engrandeng palabas, dapat sumigaw ka para sa akin. Nagmumukha ka lang katawa-tawa sa maskarang iyan. Mas mabuting alisin mo na. Inabot niya ang maskara. Bawal. Nangako si ama. Kung ayaw mo, umalis ka, singhal ni Kiawer, agad humarang. Umilag din si Zufan ng may ngiti. Patawad, batang Panginoon, pero binigkas ko na ang aking salita. Isa akong ama na dapat magpakita ng halimbawa sa anak. O, mahusay na ama si Steward Qian, inuuna ang pagpapalaki ng anak. Bahagyang tumango si Ouyang Changqing. Naalala ko tuloy ang aking sariling ama. Noon, sinasabi niyang papasanin niya ako sa kanyang balikat. At pagkatapos, wala nang sumunod. Kasinungalingan lang. Hanggang ngayon, hindi niya tinupad ang salita niya. Napabuntong hininga si Ouyang Changqing. Kaya labis akong namumuhi sa mga sinungaling. Kagabi niloko ako niyan mo, at ngayong araw, bibigyan ko ng leksyon ang kanluran na hinding-hindi nila malilimutan. Natigilan si Zufan, bago dahan-dahang tumango. Kay lungkot pakinggan, batang Panginoon Aoyang. Masakit sa dibdib. Wala pa akong sinabihan tungkol dito. Ikaw ang una. Tinapik niya ang balikat ni Zufan at seryosong tumingin kay Kiawer, bago muling lumingon sa kanya. Pangakuan mo ako, huwag mong pagsisinungalingan ang iyong anak. Pangako. Mapait na umiti si Zufan. Matapos mag-iwan ng huling sulyap na puno ng pag-asa, umalis si Ouyang Changqing. Mula sa kinatatayuan niya, napangiti si Zufan. Bawat maliit na jablong gaya niya ay may sariling sugat. Kaya pala lumaki si Ouyang Changqing na palalo dahil sa pangakong binitiwan ng kanyang ama, ngunit hindi tinupad. Kay lungkot, ang sinungaling mong ama mismo ang nagbigo sa iyo. Tahimik lamang ang lahat ng kasama niya. Ang hambog na ito ay hindi pa nakatikim ng tunay na sakit. Ouyang Changqing, anong gilas? Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, pamilyar ang tinig. Dumating si Nayan mo kasama ang lahat ng piling disipulo ng kanluran sa entablado. Ngunit sa karamihan, may isang tao na hindi maalis ni Zufan ang tingin. Nanginig ang buong katawan niya, pinilit ang sarili, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng sakit. Kumuyom ang kanyang kamao, halos mabasag ang kanyang mga ngipin sa pagkakadiin. Nagulat ang lahat sa kanyang anyo. Sir, anong nangyayari? Nag-umapaw ang luha sa mga mata ni Zufan. Ni minsan ay hindi pa nila nasilayan na mawala ng composure ang laging matalinong si Zufan. Napatingin silang lahat sa babaeng nakatabing ng puting belo, ang marupok na figura na nanginginig kahit sa marahang simoy ng hangin. Nakatayo lamang siya dahil sa dalawang dalagang umaalalay sa kanya. Sa gitna ng umaatungal na sigawan, umusob si Ouyang Changqing, nakaumbok ang dibdib, sabay nagyayabang, bakit, bawal ba akong mag-imbita ng ilang kapatid upang panoorin ang aking laban? Siyempre maaari. Naunahan ni Wu Qingqiu ang sasabihin niyan mo. Teritoryo ninyo ito at nasa karapatan mo ang ipakita ang laban ng pinakamahuhusay na disipulo sa lahat ng panig. Ngunit may isang may sakit sa aming kasama, at ang biglaang ingay ay nakasasama sa kanya. Maaari ko bang hilingin na maghinay-hinay ang inyong mga disipulo? May sakit? Tumingin si Ouyang Changqing sa babaeng nakabelo at mumisi. Siya. Bakit pa ninyo siya isinama rito? Ganito ba ang paraan ng pagtulong ninyo sa aming hilagang lupain? 3 araw pa lang ang nakalilipas, inutusan ako ng aming pinuno na sumalubong sa inyo, at doon ko nalaman na isasama ninyo ang isang may sakit, mahina at wala sa sarili. Ano ang silbi niya rito? At ngayon, sinasabi mong ang kaunting ingay ay makasisira sa kanya. Patawad. Ang kanyang asaway namatay 5 taon na ang nakalilipas, at mula noon ay nawalan siya ng bait sa tindi ng dalamhati. Sinubukan na naming lahat, mga pildoras, lahat ng paraan, ngunit wala kaming magawa. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu, nakatingin sa babaeng nakabelo ng may lungkot. Namatay ang asawa niya sa isang napakalakas na pagsabog, at mula noon ay hindi na niya kayang tiisin ang malalakas na ingay.
Ngunit ang kanyang asawa'y isa ring pambihirang henyo, at ang kanyang pinakatanyag na labanan ay laban mismo sa pinakamagaling sa kanluran ngayon. Si Yelin umaasa kaming kung muling makikita niya ang tagpong iyon, maaaring magbalik ang kanyang isipan. Ngunit kakaunti ang makakasabay kay Junior Brother Yelin, marahil ikaw lamang, Batang Panginoon Aoyang, ang may kakayahan. Kaya isinama namin siya, dala ang pag-asang iyon. Bumigwas ng galit si Ouyang Changqing. Kaya pala ginagawa ninyong gamot ang laban kong ito para sa isang baliw na babae. Nauunawaan ba ninyo kung gaano kahalaga ang laban na ito para sa akin? Gusto niyo lang ba akong gamitin? Hindi, nais ko lamang na lumaban ka sa pinakamagaling na disipulo ng kanluran, upang maitampok kang tunay na pinakamagaling sa lahat ng lupain. Ginamit lamang namin ang pagkakataong ito upang mailigtas ang aming kapatid na babae. Ano ang mali roon? Matalim na tumitig si Wu Qingqiu kay Aoyang Changqing. Matamang tumitig si Ouyang Changqing at biglang umatungal. Hindi ito isang palabas na maaari ninyong paglaruan, kundi isang banal na tunggalian. Ano ang sinasabi ninyong patas na laban? Hindi ko ipagpapalit ang tagumpay para lamang sa isang baliw na babae para sa palabas ninyo. Mga kapatid, nais kong marinig ang inyong sigaw. Senior Brother! Senior Brother! Pumutok ang sigawan ng mga disipulo ng Sea Bright Sect. Kumakalampag ang kanilang mga sandatang espiritual na parang nagbubulungan ng kulog. Umuga ang buong entablado sa ingay, at sa likod ng puting belo, ang binibini ay nanginig sa matinding takot. Pinanghawakan siya ng dalawang kasama niyang babae, pilit siyang inaalo habang nangingilid ang kanilang luha. Nagalit si Wu Qingqiu at sumigaw pabalik. Aoyang Changqing, isa kang lalaking mula sa isang kagalang-galang na angkan. Hindi mo ba alam na ang pagsagip ng isang buhay ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay? Kaalyado mo rin kami. Ni hindi mo kayang gawin ang munting bagay na ito. Mariing umiling si Ouyang Changqing. Hindi ako kailanman susuko, at mas lalong hindi ko gagawin ang papel na isinusubo mo sa akin, lalo na lang para sa isang baliw na babae. Sumagot si Wu Qingqiu, puno ng put. Hindi siya malilinlang ng huwad na laban. Subok na namin. Maaaring nawala ang kanyang katinuan, ngunit malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Ang tanging nais lang namin ay muling makita ang tunay na banggaan ng kapangyarihan, katulad ng sa ating tunggalian noon sa kanlurang lupain. Ikaw lamang ang makagagawa nito. Hindi namin hinihingi ang anuman mula sa iyo, kundi ang ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Sobra ba yon para sa iyo? Iniling ni Ouyang Changqing ang ulo, hindi na tinad. Bam! Isang binatang bumabalot ng mabagsik na aura ang lumapit, si Yelin. Matatalim ang kanyang titig kay Aoyang Changqing at may pang-uuyam sa tinig. Wala akong interes sa laban ng pinakamahuhusay ng kanluran at hilaga. Ang tanging dahilan kung bakit ko tinanggap na lumaban sa tulad mong walang kwenta ay para tulungan si Sister Qingcheng. Ngunit ngayon mukhang kailangan kang turuan ng mabigat na leksyon. Malayo ka pa para maituring kong katunggali. Ikaw ba ang pinakamagaling na disipulo ng kanluran? Malamig ang ngiti ni Ouyang Changqing habang sinisikipan ang mata. Sige, turuan mo ako. Ngunit kapag isa ka lang ring huwad, si Wu Qingqiu ang sisingilin ko pagkatapos kong durugin ka. Hindi ko alintana kung sino man ang nag-aangkin ng titulong pinakamahusay na disipulo ng kanluran, dadaanan ko kayong lahat. Senior Brothers Almighty! Senior Brothers Almighty! Muling umalingaw-ngaw ang dagundong ng mga sigaw, at sa yakap ng dalawang babae, muling nanginig si Chu Qingcheng sa matinding takot. Naggalit ang mga taga-kanluran, lalo na si Yelin na puno ng pagpatay ang tingin. Bakit hindi na lang natin iwi si Qingcheng? Hindi siya dapat nandito, lalo lang siyang masasaktan, sabi ni Shui Ruohua habang yakap si Chu Qingcheng, mga luhay dumadaloy. Tumango ang iba na puno ng kawalan ng magawa. Kung ayaw ni Ouyang Changqing, mananatili lang itong pahirap kay Qingcheng. Ngunit sa kalooban nila, kumukulo ang galit, lalo na kay Ouyang Changqing. Walang pakialam si Ouyang Changqing, ito ang kanyang sekta, ang kanyang tahanan, at hawak niya ang bilang kung sakaling magkagulo. Habang nagtutunggali ang dalawang panig, isang kamay ang dahan-dahang sumaklaw sa harap ng mga mata ni Chu Qingcheng. Isang lalaking may suot na maskara ng agila ang marahang nagsalita. Binibini, mas tahimik kung saan ako naroroon. Ikinararangal ko kung upo ka roon. Hindi dapat palampasin ang laban ng dalawang pinakamalalakas na disipulo ng magkaibang lupain. Pasensya ka na, Ginoo. Kailangan ni Qingcheng ang kapayapaan, kaya iuwi ko na siya.
Tumitig si Shwiruhua ng may pag-aalinlangan bago ngumiti at tumanggi. Nakakunot ang noo ni Ouyang Changqing. Steward Qian, bakit mo gugustuhin makasama ang baliw na babae? At alam mo namang pinili ko ang upuan mo ng sadya. Hindi rin naman iyon katahimikan, at kapag nagsimula na ang laban, baka siya magwala at ikaw ang maperwisyo. Hoy! Ano ang sinabi mo? Hindi baliw si Qin Cheng. Wala lamang siya sa kanyang sarili. Ulitin mo nga yan, singhal ni Shwiruhua. Naggitngit ang mga tao sa paligid, nakatitig kay Ouyang Changqing na puno ng galit. Samantala, pinipigil ang sariling luha, marahang tumingin si Zhu Fan kay Chu Qingcheng. Talagang tahimik doon, maniwala ka. Ligtas ka sa akin. Ginoo, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, pero si Qingcheng ay labis ang takot. Hindi siya kailanman pumapayag na mahawakan ng isang estranghero. Ngunit napatigil si Shwiruhua. Ang nanginginig na si Qingcheng ay biglang kumalma. At higit pang nakabibigla, iniunat ng marikit niyang kamay at marahang inilapat sa palad ng lalaking may maskara. Papaano nangyari ito? Nanlaki ang mga mata ni Shwiruhua at ang buong grupo ng kanluran ay hindi makapaniwala. Mula nang pumanaw ang asawa ni Chu Qingcheng at tuluyang gumuho ang kanyang isipan, halos wala nang lumalapit sa kanya. Kinandili lamang siya ng dalawang kapatid na babae. Ngunit ngayon, sa harap ng isang estranghero, siya mismo ang lumapit. Bakit? Ni sa mga kakilala niya, takot siya. Elder brother, bulong niya. Si Elin lamang ang tunay na nakakaalam na buhay si Zhu Fan. Mahinang bulong niya habang matalim ang titig sa lalaking may maskara. Sa wakas, nakabalik ka na, bro. Hinawakan ni Zhu Fan ang kamay ni Chu Qingcheng at dinala siya sa kanyang upuan, sa gitna ng pagkagulat ng lahat. Sa bawat hakbang, dumudugo ang kanyang puso. Umalis ako para hindi siya masaktan, ngunit ngayon nakikita kong ako pala ang pinakananakit sa kanya. Mali ba ako? Sa ilalim ng kanyang belo, tila isang batang sumusunod, payapa si Chu Qingcheng. Sa kabila ng inay at kaguluhan, nakatagpo ng kapahinahan ang kanyang puso. Para sa kanya, ang kamay na iyon ang naging buong mundo, hanggat hawak niya ito, wala na siyang kinatatakutan. Bagaman wala na ang kanyang isipan, at di niya kilala ang mga tao sa paligid, ang kanilang mga puso ay minsan nang naging isa, at iyon ay hindi kailanman mabubura. Hindi na niya kailangang makita ang mukha, sapat na ang kanyang presensya, upang maramdaman niyang siya ay kanya. At siya'y kanya rin. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, dinala ni Zhu Fan si Chu Qingcheng sa kanyang lugar, ang dating kinaupuan ni Bai Liuyu. Paglingon niya kay Qiao sinabi niya, Qiao, batiin mo ang iyong ina. Mother! Ramdam ni Qiao ang init na bihira niyang makita mula kay Zhu Fan, kaya't masigla siyang tumawag. Napatingin ang iba at isa sa mga bantay ay napabuntong hininga. Ginoo, kilala ka namin bilang tuso at malupit, ngunit ngayon ay nakita naming mayroon ka ring banayad na puso. Ngunit dahil dito, nakita rin namin ang iyong kahinaan. Tumango si Zhu Fan, mabigat ang buntong hininga. Oo, ngunit kailan may hindi siya magiging kahinaan ko, sapagkat mula ngayon, lagi ko siyang isasama. Kailangang tumapak muna sila sa malamig kong bangkay bago nila siya masaktan. Ako ang magiging kanyang kalasag, at habang nakatindig ako, walang makakagamit sa kanya. Pinagmasdan niyang muli si Chu Qingcheng, hindi tiyak kung nauunawaan niya ang mga salita. Walang laman ang kanyang mga mata, payapa ang kanyang mukha, para bang isang sanggol na natutulog. Tanging ang kanyang kamay lamang ang bahagyang nanginginig. Hindi makapaniwala si Shwiruhua at ang iba. Bakit mas payapa si Qingcheng sa piling ng isang estranghero kaysa sa kanila? Kailangan pa nilang mag-ipon ng lakas ng loob bago siya muling lapitan. Hindi nila malaman kung sino si Zhu Fan, lalo pat matagal na nila siyang itinuring na patay, 5 taon na ang nakalilipas. Alam ng mga bantay ang dapat gawin, kaya't nang makita nilang pinapangalagaan si Chu Qingcheng ng dalawang babae, sila'y umurong na lamang upang masdan ang laban. Ngayon na ayos na ang baliw, maaari na tayong magsimula. Ngunit inuulit ko, hindi ko ibibigay ang laban na ito, muling pasigaw na pahayag ni Ouyang Changqing. Muling umalingaw ang mga hiyawan ng kanyang mga disipulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginig si Chu Qingcheng. Hawak niya ang kamay na nagbigay sa kanya ng katahimikan at kapayapaan. Napakunot ang noo ni Shwiruhua, hindi makapaniwala. Sa entablado, malamig ang ngiti ni Elin habang nakatitig kay Ouyang Changqing. Kung ganoon, hayaan mong turuan kita ng tamang asal, young master.
Ayokong mapahiya ang aking elder brother sa hindi niya pagprotekta sa aking sister-in-law di. Nakatayo si Nayelin at Aoyang Changqing sa maluwang na entablado, habang ang mga nakatataas ay abala sa paglalagay ng harang upang ihiwalay ang kanilang laban. Pati ang malalakas na hiyawan at sigawan ay naputol, hindi makalusot papasok sa dalawa. Isa ay isang natatanging kabataang talento mula sa kanlurang lupain, at ang isa naman ay pinakamagaling na disipulo sa Hilaga. Nakakaintriga kung ano ang kalalabasan. Hahaha, siguradong maganda ito. Sa tingin ko kay Changqing mapupunta ang panalo. Bata pa lang ay nagsanay na siya sa Heaven Sealing Sword Art, at si Kuya Lingshan mismo ang gumabay sa kanya nitong mga taon. Totoo na ang Double Dragon Manor ay nagsasanay ng pinakamahuhusay na disipulo, ngunit huli na silang nagsimula, kaya't nasayang ang pinakamainam na panahon. At ngayong nawala ang Vaulting Sword, hindi na natutunan ng batang iyon ang sining ng Vaulting Sword Art, maliwanag na kung sino ang mananaig. Hindi pa rin tiyak. Totoo na nakatulong ang maagang pagsasanay upang maiwasan ang maling gawi, pero sa kanlurang lupain, ang pagpili ng mga disipulo ay mula sa pinakamahusay, bawat isa'y may natatanging talento. Ang ugat ng Vaulting Sword Art ay pagkakaisa. Sa pagtuturo nito, mas lalo pang pinapatingkad ang kani-kanilang kalakasan ng mga disipulo. Sa ganitong paraan na ihuhubog ang pinakadakilang talento. Ngunit nawala na nga ang kanilang Vaulting Sword. Kahit ganoon, nabalitaan ko na ang pinakamahusay na disipulo sa kanluran ay may pambihirang talento na halos balewala kung hindi man niya natutunan ang Vaulting Sword Art. Talaga bang mapagkakatiwalaan ang balitang iyon? Mas lalo akong nasasabik na makita kung hanggang saan ang mararating ng talento lamang laban sa isang disipulong nag-aral ng banal na espada. Dahil sa malawak na pagpapakalat ni Ouyang Changqing tungkol sa laban, gaya ng inasahan ni Zhu Fan, maraming nakatatanda mula sa Beyond Heaven Island ang dumalo rin. Nakalutang sila sa himpapawid, ang mga matay puno ng pananabik at pag-asa. Gaya rin ang nag-uumapaw na sigawan ng mga disipulo sa ibaba, interesado rin silang makita kung sino ang higit na karapat-dapat sa dalawa, bagaman hindi sila nadadala ng bulag na kasigasigan. Huminga ng malalim si Yelin at mumisi kay Aoyang Changqing, ikaw na ang mauna, baka sabihin pa ng iba na nangingibabaw ako sa mahihina. Ang kapal ng mukha mong magyabang sa harap ko gayong nasa ikalawang antas ka lamang ng Soul Harmony Stage. Paano ka pa nga ba naging pangunahing disipulo sa ganitong antas ng kultibasyon, mahirap ng hulaan. Pinuligsa ni Ouyang Changqing habang panay ang sulyap sa mga manonood, wala pa rin siya. 2 oras ko pa siyang kinulit bago pumayag, pero bakit wala pa rin siya rito? Nagduda sandali si Ouyang Changqing. Kumulot ang noo ni Yelin, kanino ka tumitingin? Natatakot ka ba? Huwag kang ilusyonado. Ako ay isang bihasa sa ikawalong antas ng Soul Harmony Stage. Panaginip lamang ang matakot ako sa isang nasa ikalawang antas. Umismid si Ouyang Changqing ngunit patuloy pa ring sinuyod ng paningin ang paligid, bihira ang ganitong ingranding palabas. At kung hindi ka dadalo, Sister Xue, masasayang lamang ang lahat ng aking pinaghirapan at ang dakilang pagtatanghal kong ito. Sa kabilang banda, sa ibang lugar, hinihila-hila ni Shangguan Kinyan si Murong Xue habang tumatakbo patungo sa maingay na pinagmumulan ng kaguluhan. Bilisan mo, Sister Xue, magsisimula na. Napairap si Murong Xue, isa na namang pagpapakitang gilas ng hambog na yon. Ano bang ikinagigilo mo rito? Alam kong si Ouyang Changqing ang pinakamagaling na disipulo sa Hilaga at bihira ang makatatagal ng 5 niyang tira, pero ang kalaban niya ngayon ay pinakamagaling sa kanluran. Baka sa wakas ay makakita tayo ng tunay na kapanapanabik na laban. Hindi mo ba gustong makita kung may ganitong uri ng kapwa natin kabataan? May saysay ang paliwanag ni Shangguan Kinyan, ngunit nang dumating sila, panay ang sulyap niya sa paligid, halos walang interes sa laban mismo. Hindi siya talaga dumating para kay Ouyang Changqing. Ang totoo, narinig niyang naroon si Zhu Fan upang manood, kaya gumamit siya ng dahilan upang maisama si Murong Xue. Hindi siya nag-aalala na baka matunton ni Murong Xue ang tunay na pagkatao ni Zhu Fan. Una, tiwala siyang may paraan itong itago ang sarili. At pangalawa, kapag nakita na niya ito, iiwanan niya si Murong Xue at siya na ang haharang para protektahan ito. Sa gayon ay mas lalapit pa sila sa isa't isa. Ano nga ba ang maaaring magkamali? Habang naglalakad, muli niyang inulit sa isip ang kanyang plano. Kahit mababaw, gagamitin pa rin niya si Murong Xue bilang dahilan upang makapunta rito. Wala namang kamalay-malay si Murong Xue sa tunay na motibo, at nagsimulang suriin ang laban, Yan
sa kabila ng kanyang hambog na asal, malakas talaga si Ouyang Changqing. Mahusay ang kanyang pagkakabuo bilang isang disipulo. 5 taong gulang pa lamang ay nagsimula na siyang magsanay kasama ang kanyang ama upang unawain ang Heaven Sealing Sword Art. Ako man, hindi tatagal ng 20 galaw laban sa kanya. Kung ganoon, matatalo ba ang pinakamahusay sa kanluran? Ngumiti si Xiangguan Qinyan, kung ikaw na pinakamalakas sa timog ay aminadong hindi siya kayang talunin, nangangahulugang tinalo na niya ang kabataan sa timog. Ang pinakamalakas sa silangan ay si Pinsan Yulin, pero kahit buhay pa siya, hindi pa rin niya matatalo si Sister Xui. Kaya ibig sabihin, talo na rin ang silangan. Ang natitira na lamang ay ang kanluran, at kapag natalo niya ito, siya na ang magiging pinakamahusay na disipulo sa 4 na lupain. Napabuntong hininga si Murong Xue, kaya nga niya ginawang napakalaki ang laban na ito. Kung mananalo siya, siya na ang pinakamahusay sa 4 na lupain, isang malaking dahilan para ipagdiwang. At sa puntong ito, mahina ang kanluran, kaya malamang ay malayo ang agwat. Sa totoo lang, palabas lang ang lahat ng ito para lamang siya ay magmukhang magaling. Kaya ayaw ko ring dumalo para lamang makita ang kanyang nakakaasar ng ngiti. Hehe, tama ka, nakakaasar nga siya. Tumawa si Xiangguan Qinyan, pero bagay na bagay sa pangako mo. Kapag nanalo siya, magkakaroon siya ng katuwiran na balang araw maging ikalawang invincible sword. Umiling si Murong Xue na may mapait na ngiti, pinakamahusay sa lupain. Ikalawang invincible sword. Ha! Kahit talunin pa niya ang kanluran ngayon, dito na matatapos ang kanyang panalo. Mayroon sa ating henerasyon na hinding-hindi niya matatalo, ang may pinakamalaking tsansa na maging ikalawang invincible sword. Ha? Sino? Mabilis na tanong ni Xiangguan Qinyan, ang kilay ay kumislot. Hindi kaya siya? Naging mabigat ang tinig ni Murong Xue, ang Crown Prince ng Sword Star Empire sa gitnang lupain, si Beili Jingshan. Siya. Isa na namang Baili. Napailing si Murong Xue at napabuntong hininga, minsan ay nakapunta ako sa gitna at ilang ulit nakatagpo ang prinsipe. Ang angkan ng Baili ay tunay na kahanga-hanga, puno ng talento at patuloy na lumalago. Naniniwala akong kahit 100 taon matapos ang Invincible Sword, muli silang magluluwal ng isa pang nakagugulat na figura. Sa katunayan, ang 10 prinsipe nila ay kaagapay ng pinakamahuhusay na disipulo ng 4 na lupain, at ang 4 sa kanila ay higit pa. Ako mismo ay hindi tumagal ng isang galaw kay Baili Jingshan. Siya ang tunay na muling pagsilang ng Invincible Sword. Nanlaki ang mata ni Xiangguan Qinyan, wala na tayong pag-asa. Malulupig ng Sword Star Empire ang lahat ng lupain at mawawasak ang lahat. Ganyan nga. Ang lakas nila ay nagbubunga ng takot at kawalan ng pag-asa. Humugot ng malalim na buntong hininga si Murong Xue, ang mukha ay puno ng pangungulila, si Prime Minister Beili Jingwei ang nag-ayos ng pagpupulong kasama ang mga prinsipe. Layunin niyang himukin ang aking kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit ipinakita nila ang ganoong lakas upang takutin kami. At aminin ko, epektibo ito. Sa bawat araw, mas lalo kong nararamdaman na tayo'y nasa bingit na ng pagkawasak. Habang nagtatalo tayo kung sino ang pinakamahusay, ang Sword Star Empire ay nagkamkam na ng tunay na titulo. Baka sa susunod, lubos nang madudurog ng kanilang kapangyarihan ang 4 na lupain. Kaya para sa akin, ang kasikatan at pagyayabang ni Ouyang Changqing bilang pinakamahusay na disipulo sa 4 na lupain ay hungkag na salita lamang. Tumango si Xiangguan Qinyan, napabuntong hininga rin, iba ang iyong nakita, Sister Xue. Samantalang kami nalululong sa paligsahan at kasikatan, ikaw ay nakakaunawa na tila musmus lang ang ganoong pag-ugali. Biglang sumigaw si Ouyang Changqing mula sa entablado, masiglang kumakaway, Sister Xue, narito ka na rin sa wakas. Ang tagal kong naghintay. Nagkatinginan sina Xiangguan Qinyan at Murong Xue, parehong mapait ang ngiti at umiling. Sa panahon ng ganitong kahirapan, may oras pa siyang makipagtagisan kung sino ang pinakamahusay. Lalong malinaw sa kanilang paningin ang kanyang pagiging bata, o mas tumpak, inosente. Samantala, naniga si Zufan nang makita si Murong Xue, agad niyang ibinaba ang ulo. Maingat na inabot ni Chu Qingcheng ang kamay niya, at hinawakan yon ng mahigpit, tila ba nais siyang aliwin. Subalit nananatiling hungkag ang kanyang mga mata. Patawad, Ginoo. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa, nagmamadaling wika ni Shuiru Ohua, pilit na agawin ang kamay ni Chu Qingcheng. Hindi karapat-dapat para sa isang babae na basta humawak ng kamay ng isang estranghero, lalo na ng isang lalaki. Baka isipin pa nilang baliw siya.
Ngunit pinigilan siya ni Zufan at napabuntong hininga, tumitig sa malalim at hungkag na mga mata ni Chu Qingcheng, sa lahat ng taong nagdaan ikaw pa rin ang nakakaunawa sa akin ng higit. Ginoo. Napatigil si Shui Ruohua sa mga salita ni Zufan, nanginginig ang tinig, nakilala niyo na ba si Qingcheng noon? Sa kalagayang wala sa sarili ni Chu Qingcheng, madalas ay umiiwas siya sa kahit sinong lumalapit, ngunit sa harap ng lalaking ito, siya mismo ang nagpakita ng kusa. Higit na nakapagtataka, sapagkat walang pamilyar na tao ang nakagawa nito, lalo na ng ganoon kadali. Iisa lamang ang maaaring ipakahulugan, ang lalaking ito ay mas higit pa sa isang malapit na kaibigan, higit pa kaysa sa mga kapatid na babae mismo ni Qingcheng. Maaaring sabihin ganoon, ani Zufan, ngunit hindi ko pa rin matanggap matapos ang mahabang panahon, nagbago siya ng ganito. Naiintindihan ko. Kung gayon, matagal na kayong magkaibigan ni Qingcheng. Bahagyang tumango si Shui Ruohua at humugot ng malalim na buntong hininga. Ang buhay ay laging nagbabago at labis siyang nagdusa nitong mga taon. Nang mamatay ang kanyang asawa, siya ay napuno ng dalamhati ang tinig ni Shui Ruohua habang isinasalaysay ang naging hirap at kasawian ni Chu Qingcheng. Para bang naghanap siya ng balikat na mapaglalabasan ng bigat ng kanyang kalooban. Tahimik lamang na nakinig si Zufan, ngunit bawat salita tungkol sa kanyang minamahal na asawa ay tila matalim na kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Ang dalamhating bumabalot sa kanya ay nagpaluha sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang ipako sa ngipin ang sakit, nilulunok ang mga luha at itinatago ang kirot sa kaibuturan ng dibdib. Ang mga nakapaligid ay tahimik na nakikinig, nakayukong nagpasya na huwag gambalain ang sandaling iyon at lihim na sumulyap kay Zufan. Sa paligid, umaalingaw ang hiyawan at sigawan ng tao. Ngunit sa maliit na sulok na ito, katahimikan ang naghahari, nababalot ng kirot at lungkot. Minsan-minsang nanginginig si Chu Qingcheng sa mga salitang binibitawan ni Shui Ruohua, hanggang sa unti-unti siyang sumandal sa balikat ni Zufan. At sa wakas, hindi na napigil ni Zufan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Bumagsak ito ng tuloy-tuloy, at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon bilang asawa, nagawa niyang ialay ang kanyang balikat sa kanyang pagod na may bahay. Walang kapantay ang kirot na kanyang nadama sa lahat ng kanyang mga buhay. Ngunit ang karamihan ay abala sa kanilang pag-aalab, walang pakialam sa sakit ng dalawang nilalang. Namumula ang mga mata nila habang nakatuon sa entablado, sabik na sabik sa isang laban. Crack! Nag-crack ang mga kamao ni Yelin habang mariing nakatitig kay Aoyang Changqing. Halos nakumbinsi mo ako kanina nang sabihin mong ayaw mong istorbohin ka ni Qingcheng. Pero ngayon malinaw na. Lahat ng ito, ang entablado, ang palabas, ginawa mo lang para magyabang sa harap ng isang babae. Humph! Nakakadiri ka. Mas pipiliin mong magpasikat kaysa magligtas ng buhay. Sumpa ko bilang tagapagmana ng isang banal na hayop, tatapusin kita ngayon. Hoy! Sino ang tinawag mong mababa ang halaga? Balik sigaw ni Ouyang Changqing. Ininsulto mo ang babaeng mahal ko, pananagutin kita. Bumulwak mula sa kanya ang bughaw na liwanag, malamig at mabigat, halos nakakasakal sa tindi ng presyon. Hindi na nakayanan ng harang sa paligid ng entablado ang lakas nito, kaya't lumagos ang nakakatakot na aura patungo sa mga manonood. Ito ang bunga ng maraming taong pagsasanay ni Ouyang Changqing sa Heaven Sealing Sword. Oh! Nagpalakpakan at nagtalunan ang mga disipulo. Iyan ang aming senior brother Changqing. Siya ang pinakamalakas sa lahat. Ngunit hindi man lang natinag si Yelin, umiling lamang siya, at mula sa kanyang loob ay lumabas ang dagundong ng isang halimaw, isang draconic roar. Sa isang iglap, nilamon ng ginintuang apoy ang kanyang katawan, naglalabas ng init na naramdaman maging ng mga nasa labas ng entablado. Umusok at nagbaluktot ang mga bato sa sahig sa tindi ng init. Nahati ang entablado sa dalawa, ang isang bahagi yelo at lamig ng Heaven Sealing Domain ni Ouyang Changqing, at ang isa na may apoy at init ng decimating golden flame ni Yelin. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan at nagpatuloy ang tunggalian. Napatigil sa sigaw ang mga manonood, napalitan ng pagkamangha. Akala nila'y isa na namang madaling panalo para kay Ouyang Changqing, ngunit ngayoy may humaharap na kapantay niya. Nagmistulang katahimikan ang bumalot, tanging mga bulungan ang maririnig. Hindi nila inaasahan na may lilitaw na kapantay ng pinakamagaling ng hilagang lupain. Isang laban na tunay na hindi nila dapat palampasin. Maging ang mga matatandang nanonood ay napangiti at tumango.
Hindi nga nagkakamali ang sinasabi, ang pinakamagaling na disipulo ng kanlurang lupain ay karapat-dapat sa kanyang pangalan. Magtatagal ang laban na ito, hahaha. Sa gilid, hinila ni Shangguan Kinyan si Murong Xue, puno ng kasiyahan. Sister Xue, hindi ito gaya ng sinabi mo. Mukhang hindi tiyak ang panalo ni Ouyang Changqing. Totoo nga, gulat din si Murong Xue. Hindi ko akalain sa tigang na kanlurang lupain ay may sisilang na ganitong pambihirang lalaki. Nagngiti ng may pagmamalaki si Shangguan Kinyan. Anong masasabi mo sa aking Zufan ngayon? Siya rin ay mula sa kanlurang lupain. Ngunit mumisi si Murong Xue, hindi pa tiyak ang lahat. Ang ipinakita nila ay kapareho lamang ng antas ng kanilang pagsasanay. Ang tunay na laban ay nakasalalay sa kanilang mga pamamaraan at kasanayan. Tandaan mo, si Ouyang Changqing ay anak ng pinakamalakas sa hilagang lupain, si Ouyang Lingshan. Ang ganitong bagay ay maliit lamang para sa kanya. Pero ang batang iyon mula sa kanlurang lupain. Umisi si Shangguan Kinyan, hintay na lang natin ang resulta. Sa unang pagkakataon, nagningning ang mga mata ni Murong Xue, puno ng kuryosidad. Samantala, nanigas ang mukha ni Ouyang Changqing nang makita niyang natapatan siya ni Yelin sa kapangyarihan. Lumingon siya kay Murong Xue, saka kay Yelin at mariing pinisil ang kamao. Inakala kong gaya ka lamang ng iba, ngunit nagkamali ako. Kung ganito ang laban, baka masira ang palabas ko. Ngunit dahil nanonood si Sister Xue, hindi ko hahayaang maging kabiguan ito. Kailangan ko itong tapusin kaagad, bago pa siya makabawi at mapahaba ang laban. Kung hindi, baka magmukha akong katawa-tawa. Sa lahat ng naging katunggali ko, ito lamang ang hindi ko maaaring maliitin. At higit sa lahat, hindi ko maaaring ipakitang ako'y nahihirapan, lalo na't nakatingin si Sister Xue. Mariing naggitngit ang kanyang mga ngipin, at sumugod siya kay Yelin. Ngunit natawa si Yelin at sinalubong siya, nagkamali ka ng pinili kung iniisip mong kaya mo akong sabayan sa bugbugan. Bam! Umalinggaw ang malakas na pagsabog ng magsalpukan ng kamao at paa. Sa lakas ng alon ng enerhiya, pati ang harang ng entablado ay nanginig. Kapwa sila umatras, ngunit habang inaabot ni Yelin ang kanyang ginintuang braso na may nakakalokong ngiti, nanginginig naman ang paa ni Ouyang Changqing, halatang napinsala. Impossible! Bakit ganoon katibay ang katawan ng mokong na ito? Kahit ang katawan kong pinatatag ng Heaven Sealing Sword Art ay hindi kayang makipagsabayan. Isa ba siyang halimaw? Muling naggitngit si Ouyang Changqing at sumulyap sa nabiglang madla. Senior brother ay natalo agad sa unang salpukan. Maging ang mga matatanday na mangha. Ang batang iyon mula sa kanlurang lupain ay pambihira. Hindi ko pa nakita si Changqing na ganito kahirap ang kalagayan. Kung may ganyang talento ang kanluran, tiyak na isa itong bihirang pangyayari sa loob ng 1,000 taon, sang-ayon ng isa pang matanda. Ngunit hindi siya nag-iisa, biglang sumabat ang isang tinig. Napatigil ang lahat. Exalted Heiran! Bakit kayo narito? Hindi ba't abala kayo sa pagtulong sa angkang Shangguan para buksan ang selyo ng Soaring Sword? Ang selyong iyon ay hindi lamang malakas kundi kakaiba rin. 3 araw at 3 gabi na naming sinusubukan, ngunit hindi pa rin namin mabuksan. Kaya't lumabas ako upang magpahinga, si Old Bai muna ang bahala roon. Pabirong kumaway si Exalted Heiran. Yumuko ang lahat bilang pagbibigay galang. Napakabigat ng inyong ginagawa, Exalted Heiran. Ngunit ano ang ibig ninyong sabihin? Na may mas marami pang talento sa kanlurang lupain? Impossible. Meron at higit pa, malamig na tugon ni Heiran. Kung ganoon bakit siya ang tinaguriang pinakamalakas? Dahil ang tunay na pinakamalakas ay namatay na noon pang mga nakaraang taon. Bumigat ang tinig ni Heiran. Kung siya'y nabubuhay pa, tiyak na magiging ikalawang Invincible Sword. Maaaring nagkaroon tayo ng pag-asang harapin ang kasakiman ng gitnang lupain. Ngunit, napabuntong hininga siya at ang mga nakapaligid ay napanganga sa pagkabigla bagamat may halong pagdududa. Totoo ba ang sinasabi ng matandang ito o puro pagmamalaki lamang? Kailan pa naging pugad ng mga talento ang kanlurang lupain? Kung ang ikalawang pinakamagaling lamang ay kaya nang itulak sa gilid ang pinakamagaling ng hilagang lupain, ano pa kaya ang tunay na pinakamalakas?